Wang Bao! Hayop ka! Todo! Chen Xiao daw. Gusto mo akong patayin, di ba? Kaya mo ba? Baoche. Kung hindi dahil sa 10,000 piso ng tiyuhin mo, sa tingin mo susunod siya sa iyo? Sino ang defanto? Puta ka pala! Narito ang 10,000 piso. Ikaw ang magkanap ng parusa para sa akin. Kung maswerte ka, 20 taon lang ang hatol mo. 30 taon ka na namang nakulong noon. Huwag kang mag-alala. Wang Bao, ginago mo ang asawa ko, tapos gusto mo pa akong magtanggap na parusa para sa'yo. Gago ka! Sa tingin mo ba nakikipag-usap ako sa iyo? Pumunta ka! Pumunta ka! Wala kang pagpipilian! Nakikipag-usap ako sa iyo, ang pasaguro! Ano ang gagamitin mo laban sa akin? Wah, Shenye, gusto mo bang mamatay? Hoy, anong ginawa mo? Saan na ako napadpad? Nandito tayo sa Jurong. Grabe, nakabalik na pala ako 30 taon ang nakalipas noong unang araw ko sa Hong Kong. Hoy, ano ba? Sa pagkakataong ito, tiyak na magtatagumpak ako. Julong, nakabalik na ako. Hoy, bakit na nag-isawan dyan? Nagagambala ka ng iba, mababaan mo ng boses. Sinubo ako ng tiyuhin mo para sunduin ka. Dij! Hoy, tahimik ka sa harap ni na Zhu Haichao. Bilhin mo muna ako ng Yossi. Ibigay mo na! DJ, tulungan mo ako! Malboro, bibilhin ng Yossi. Wala kang pakialam. Hindi sa akin nagkakakuha ng kanan maguhan ulit. Tagkaoy mo, kasi yung para sa akin. Hindi na ako magpapatalo. Halika, upo ka dito. Pakiusap, palayain ninyo ako. Magkano ba gusto nyo? Babayaran ko lahat. Hay nako, maganda. Walang silbi at kausap mo sa amin. Isisi mo sa iyong malas na kapalaran. May malalaking tao na personal ang nag-utos na ikaw ang dakpin. Alam mo ba? Kuya Dato, baka una na tayong dalawa. Laro ka ba? Isa ka sa ulo. Joke lang, Kuya Dato. Tara na, tara na. Hindi ako kidnapper. Ayaw ko pang mamatay. Maaari mo ba akong iligtas? Habulin! Tigil! Bato ko! Tigil ka nga! Naririnig mo ba? Tigil! Tigil! Hindi na sila nakahabol. Wala na. Pasensya na. Chen Xiao daw ang pangalan ko. Zoyo, di naman ako. Lalo ko sa mga pahanap ng mga anak ko. Salamat ang sa akin na. Kung hindi ka dumating, patay na sana ako ngayon. Lakod. Parehas pa siya tayo, kung lang dalangan. Bakit sabihin? Kasi ako, galing din sa mainland para hanapin ang kamag-anak, tapos Hindi ko hanap masala. hindi ko nahanap at halos maaresto pa ako. Doon pala. Pareha pa nga kayo pag hindi natin sarili.
Salamat sa tiwala mo sa akin. Huwag gumalaw. Nandito pala kayo. Ba, Oje, yung batang yan, nagpakita pa ng heroismo para sa babae, nakikialam. Oh, Sonia. Pagkasawa na sila, bilhin na sila palabas, ipakain sa aso. Ipakain sa aso. Wang Bao! Kilala mo ako. Sa Julong. Walang hindi nakakakilala sa akin kay Wang Bao. Ikaw ang gago na ng abuso sa asawa ko. Gusto naman, saan ka nang bukas mo? Gago ka talaga. Hayop na basura! Naghahanap ka ng kamatayan, ha? Hintay, may maisip ako. Tingin pastil mo na. Patayin mo yung tao. Kung hindi, papatayin ko ang girlfriend mo. Gusto mong pumatay ako para sa'yo. Siya daw, tulungan mo ako. Tigilan ninyo. Pupunta na ako. Ganyan naman pala kasimple. Ikaw ay ang presidente ng Nanfeng Group. Siling Tian yun. Ayon sa alamat, siling Tian yun ang legendaryong figura ng Gangdao. Ginastos ang lahat ng kanyang kayamanan para baguhin ang Gangdao at ayusin ang kawabe ng mundo ng Pimen. Pero sa kritikal na panahon ng negosasyon sa pagitan ng Hongsing at Gangwan Group, bigla siyang nawala. Mukhala, nangyari ito sa oras na iyon. Kung ikaw wala akong sama ng loob sa iyo. Bakit kanila kinidnap? Ang tanong, asan ba? Desperado akong iligtas siya. Ang iyong anak na babae, si Li Weiwei. Itinago mo ang lahat ng shares at assets ng Nanfeng Group sa ilalim ng kanyang pangalan. Akala ba ninyo magpapadala ng taong magmamalumanay? Para makuha ang aking mga lihim. Hindi mo na kailangan sabihin, alam ko na. At sasabihin po sa iyo, kung mamamatay ka ngayon, hindi lang sasakupin ng gangwan ang iyong Nanfeng Group, alalakihin pa nila ang iyong anak na babae para maging isang walang pusong mamamatay tao. Sa hinaharap, magiging demonyo siya na kinatatakutan ng buong Gangdao. Hindi ako kasama nila. Kinidnap nila ang aking babae at pinili akong pumatay sa iyo. Wala akong magagawa. May naihanda ka ng pang-backup, tama ba? Sa ilalim ng fire hydrant noon, nagtago ako ng signal flare. Nagsara. Hintayin mo ako. Ang bagal naman pumatay. Ano ang ginagawa mo, pare? Barilin siya! Ayaw mo na sa iyong mahal sa buhay, ha? Siyaw daw, iligtas mo ako. Ako! Barilin! Nag-aabiso ka pala. Papatayin ko siya. Xiaodai! Xiaodai, tumakas na! Atakihin sila! Ikaw ang Julong Easy Tian Chayang. Hindi ko nakakain pala sa'yo. Ang buong Tianjia ang grupo ay huli sa pagliligtas. Ang dami na kinapalusan sa Zanshuai. Zanshui, ina. Ikaw ba ang pinuno ng 4 na dakilang Tianjiang? Ang pinakamatakot na lakas sa buong Timog Asya. Ang Zanshui nung Long Chen. Ano ba yun? Mukhang... Hindi ka baka, no? Manala ang sugat niya. Alam ko, pero... Zanchuai, hahanapin ko agad ang pinakamahusay na ospital sa buong Hong Kong para sa inyo. Naanak ng ibig sa sagot na. Malamang maikli na lang ang aking panahon. Po. Ginooling! Dunday. Gamit ito, maaari mo kang siwaan ang Tianjiang grupo na pinamunuan ni Miggy. Zanchuai, ang mahibos dito. Ang 4 na dakilang Tianjiang. Mula ngayon, ikaw na ang Julong. Ang bagong henerasyong Julong Zanshui. O, tingnan yun, panalala ko ang isang tao. Hindi ako nagkakamali. Ikaw ay isang taong tapat at mapagkakatiwalaan. Simula ngayon, siya ang magiging anak ko sa pangako. Kailangan mong buong pusong tulungan siya.
Lalo na, siguro kung siya ay para siya. Ay, tabo. Si Yao Dao, tandaan mo. Exposure sa ikot ng island ay napaka-komplikado na ang grupo ng Tian Xiaohui ang Tian Xiaohui, ang kanilang mastermind, ay nagpabalak ng isang napakalaking iligal na transaksyon. Milyon-milyong tao sa Gang Island ang maapektuhan. Kailangan mong Ang totohanan para sa akin. Kailangan mong tignan sila para sa akin. CJ, ibinangako ko sa iyo. Lin Xianxing. Ako, sinsaw daw ay nabangako na maghihiganti para sa aking amang ampon. Hanapin ang kanyang anak na babae. At pagtuloy niya, huwag nagustuhan. Imbestigahan ang balak ng Tian Xiaohui at linisin ang 9 Dragons. Zanchuai, ang pinaka-urgent ngayon ay hanapin si Bebe, ang anak ni Lin. Hupin. Kung ayaw mong mamatay, sabihin mo kung nasaan si Ling Weiwei. Okay, sasabihin ko. Ini, Wei, Kuya ko iyon. si Zhang Sengnan ang uwak. Meki, maglagay ng taong mag-alaga kay si Odao. Tayo na, harapin natin itong sangsingnan. Opo! Sinong gago ang nangahas? Kumulo sa aming Zhang family? Kuya Nan! Tulungan mo ako! Tumahimik! Hoy, Ktab! Ano ang pangalan mo? Saang grupo ka? Nanfeng Group, Chen Xiaodao. Saan mo itinatago si Ling Weiwei kung marunong ka sumagot? Palayain mo siya ngayon. Inumin mo ito. Kas tayo sama. Pinapahirapan mo ako. Dito! Eh di wag na. CJ! Mas mabuti pang huwag kang gumalaw. bitawan siya. Ate Mickey, okay na. Kung alam mo lang noon, hindi ka sana pumunta doon. Magsalita. Sino ang nabuto sa iyo na ikidnap si Ling Tianyun at akin niyang anak? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mukhang kailangan pa kitang gawing kumbinsihin ng marahas. Hindi totoo. Hindi ko talaga alam. Totoo bang hindi mo alam? O ayaw mo lang magsabi? Hindi, pareho tayong nasa mundo ng krimen. May code of honor tayo. Hindi ko talaga masasabi. Ganoon ba? Alin ang mas mahalaga sa iyo? Loyalty o buhay? Dahil ang napasang mo. Hindi. Oh, hindi ko lang alam. Sino siya? Ano ang pangalan niya? Ang boss na yun, hindi siya kailanman nagpapakita. Hindi ko siya kilala. Gago ka! Pinagkatiwala sa iyo ang isang malaking bagay tulad ng kidnapping tapos sasabihin mong hindi mo alam. Totoo, hindi ko alam. 3, 2, 1. Hindi ko alam kung saan siya nakahanap. Siya! Dadalo siya sa taunang Gangdao Banquet ngayong gabi. Ang Gangdao Banquet ay pinaka-eksklusibong hapunan sa Gangdao. Ang hindi naman ang phone nila ng amaan malo. Hindi basta-basta ang handaang ito. May makakatalo ba sa akin? Tara na! Bidijay. Sino siya? Siya si Chen Xiaodao, bagong angko ng tatay mo. Si tatay nasaan na? Nag-abroad ang tatay mo. Kami ni Maggie Jai ang mag-aalaga sa iyo habang wala siya. Kuya, ang galing mo kanina. Ang cool mo talaga. Lagi na niyang pangarap magkaroon ng kuya, natupad na ngayon. Nanje! Mabeta! Laki mabeta! Ano sa bagay? Hindi ko kaya Nanje! Ipinagkanulo natin ang ating boss ngayon. Pag nalaman niya, Matatay kaya tayo. Wag ka! Sinadya ko silang paalisin. Ipapakita ko sa lahat kung sino talaga ang naghahari sa Gangdao. Brilyante! Nanje, huwag nang uminom pa.
Lahat naman luwes yung tao sa buong Hong Kong Island ay nandito ngayong gabi. Kung may mangyari hindi inaasahan, tutulungan kita. Hadangan siya. Ano ang ginagawa mo? Tito ko yun. Tito. Saan dahil ang mukhang pulubi ito? Ay, ano? Ari, Sino kang bastusos? Sino ba itong babaeng ito? Ang lakas ng hawak niya. Hindi pa sapat na halos mabasag ang kamay mo kanina. Gusto mo ko bang mawalan ng bibig? Hindi mo ako maabot. Hoy, tandaan mo, huwag nang basta-basta mang-asar ng babae. Hoy, titik dyan. Sino ba talaga yung babae? Liu Qianmei ang pangalan niya. Siya ang may-ari ng Hong Xing. Kilala siyang matakas na babae sa buong Kaloon. Ikaw lang ang may lakas ng loob, asa rin siya. Siya nga ang Liu Qianmei ng Hong Xing. Hintay, hindi ka dapat nasa palko. Talagang hindi ka mapagkakatiwalaan. Hindi ako nakakaparay. Sino pa matibala? Ikaw ang asa ka niya. Buti nga sa'yo. Bakit ka nasa kanyang panig pa? Anong oras na? Si Chen Xiao daw, malapit na siguro dumating. Tingnan ka. Ako nahuli. DJ! Nakita ulit tayo. Okay na ang ulo mo. Kung sabi mong okay, okay na. Hi, nagkita ulit tayo. Bastos ka. Kung ayaw mong mamatay, lumabas ka na ngayon. Miss Liu, hindi ko sinadya kanina. At saka, nag-touch ka rin sa akin. Quits na tayo. Pupunta ako sa Hong Xing para humingi ng tawad sa iyo ng maayos. Maaari kitang patawarin ngayon, pero huwag kang magpakasutil. Umalis ka na ngayon. huli na! Wala kang karapatang dumalo sa hapunan ngayong gabi. Ano? Si Pakay! Tapos albas! Sandali lang. Gusto ko makita. Si Oras. Tito, dumalo ako sa handaan na yung gabi. Hindi mo ba ako tinatanggap? Tito, Si Chen Jiacheng ang tito mo. Tito, bakit hindi ka sumagot kanina nang tinawag kita sa baba? Ayaw mo bang kilalanin akong pamangkin mo? Nagmamadali si Anko kanina, hindi lang siya nakafilala. Xiao Dao. Ang upuang iyan ay para kay Lin Chanyu ng Nanfeng Group. Wala kang karapatang umupo doon. Lumabas ka na ngayon at magpapakunwari akong walang nangyari. Tito, sobra ka namang mababa ang tingin sa akin. Dumating ako ngayon bilang kinatawan ng Nanfeng Group. Tama na! Ikaw, bastos na! Bastos na batang bata. Gustong kumatawan sa Nanfeng Group. Panaginip ka pa ng gising, anak. Xiao Dao, pwede ka kumain ng kahit ano, pero mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ikaw, kumakatawan sa Nanfeng Group. Aso ka lang ng Nanfeng Group, di ba? Hindi ka dapat tawaging uwa. At mo yung aso ka. Isang asong mas mabilis magpalit ng mukha kaysa mag-flip ng pahina. Ano ang sinabi mo? Gusto mong mamatay? Nakalimutan mo na ba naluhod ka sa harap ko kanina na nakikiusap? Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo? Boss Chen, Tulungan ko lang sa wala kang kabuluhan para sa kanya. Xiao Dao, hindi ito palengke. Lumabas ka na ngayon. Tama! Ang upang yan ay para feeling 10 yun. Hindi ka makakakatawan sa Nanfeng Group. Ngayon baka, umalis ka agad! Sino ang nagsabing hindi siya makakakatawan sa Nanfeng Group? Hindi ba ito si Rose, ang pinagkakatiwala ang sekretarya ni Linzong? Miss Rose, bakit wala si Linzong? Hindi makakarating si Lenzong ngayong gabi. Si Chen Zong ang magiging kinatawan sa handaan. Ano? Siya lang? Paano kakayanin kumatawan ng isang walang kwentang tao sa Nanfeng Group? Sino ka ba para? Pangahasan mong tanungin ang desisyon ni Lenzong. O gusto mo bang sulitin ang lahat ng utang mo? Hindi po. Buhay pa pala si Ling Tian yun? Hindi pa man siya nagiganti sa aming Tungwan Group. Nagpadala pa ng ganyang walang kwentang kinatawan. desisyon ni Linzong iyon, wala na tayong masasabi pa. Xiao Dao, napansin ka ng Linzong. Malayo na ang dating mukha. Huwag naman po, Tito Anko. Mas magaling pa rin kayo sa akin. Hindi ko ba? Kami ba yun? Shen Laoban, nandito na ang lahat. Simulan na natin. 10 taon na ang nakalipas ng i-mortgage ng Nanfeng Group sa aming Chen Group ang isang malaking lupain sa Donghubay. Pag-uusapan natin ngayon ang auction ng lupang iyon at kung paano ito maging paunlarin. Ang Donghubay ang magiging bagong commercial center ng Hong Kong sa susunod na 30 taon. 3 beses na ang tumaas ang halaga nito. Kailangan nating bawiin ang lupain iyon. Auction lang naman iyon, di ba? Sasali lang ako at bibilhin ko ulit. Kailangan ng financial verification para makalahok sa auction. Kung kinakatawan mo ang Nanfeng Group,
Kailangan mong magbigay ng mga dokumento para sa financial verification ng grupo. Rose, ibigay mo sa kanila ang asset documents ng Nanfeng Group. Ito ba, Pirang? Bakit pa yun? Andy, DJ, DJ, suriin mo ng maayos ha. CJ. Walang problema. Grabe, nagawa talaga ni Chen Xiaodao na makuha ang ganyan kadetalyeng patunay ng assets ng Nanfeng Group. sa loob ng 3 araw, magkakaroon ng auction para sa Donghubay sa auction house. Umaasa kaming makakapunta ang Nanfeng Group. Huwag mag-alala, darating kami. Saka na, Tio, may itatanong si Lingzong sa inyo. Si Lingzong, ano ang gusto niyang malaman? Bakit hindi siya napalito? Nagtatanong si Lingzong, may isang malaking tao sa dinner ngayong gabi na nag-utos sa tungwan na kidnap ang kanyang ama at anak. Kilala mo ba ang taong iyon? Ano? Kidnap? Wala akong alam tungkol dyan. Anong nangyari? Uya, hindi ba sinabi mo na darating ang malaking taong iyon sa dinner ngayong gabi? Ano bang sinasabi mo? Huwag mo akong bintangin. Nagsisinungaling ka sa akin. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan mo. Maalis na ako. Xiaodao, uwi ka na, magluluto ako ng masarap para sa iyo. Hindi na, Tio. Ayaw ko pang abalahin kayo. Nakakatakot talaga ang kauloon. Unang gabi ko pa lang dito, muntik na akong ma-frame at mapasok sa kulungan. Natakot na talaga ako. Paalam. Andy, pinaalis kita para sunduin siya. Nawala mo pa siya at nakialam ka pa sa Nanfeng Group. Ikaw ha? Walang kwenta! Chenzong, hindi ko masabi kanina, pero nakidnap si Miss Teo. Ano ang sinabi mo? Anong nangyari? Hindi ba kayo? Hindi mo ba siya binabantayan? Naambush ang aming mga tao at marami silang kasama, kaya nakuha si Miss Teo. Kailan nangyari yun? Sino ba sila? 2 oras na ang nakalipas ang aming mga tao. Biglang nawala ng malay, kayon lang namin nalaman. Wala man sa kilala ko yun. Hindi ba namin alam? Pakiusap, Meggy G. Hanapin ninyo agad. Opo. Xiaodai! Xiaodai. Xiaodi, okay ka lang. Narinig ko na nakidnap ka. Halos matakot ako ng gusto. Xiaodai, namiss kita. Ilang oras lang di tayo nagkita. Namimiss mo na ako. Ilang oras lang daw. Gusto ko sanang kasama ka bawat segundo ng bawat araw. Layuan mo kami! Hindi mo ba alam na nandito na ang kuya ko? Wait, Malanda, kailangan mo ba uminom ng dalawa sa aking kapatid? Pasensya na, may kasama na ako. Ang pagkagusto ng kuya ko sa iyo ay pribilehiyo mo. Huwag kang maging ingrata. Bago, ikaw na lang ang sumasama o yung nanay mo. Ikaw ang unang taong nangahas magsalita ng ganyan sa harap ko. Saan nga ba? Ha? Wala kang pakialam. Talaga namang walang respeto sa akin. Bubugin ninyo! CJ. Ha, okay. Nangangahas kang gumulo dito sa Hong Kong. Makulong ka ngayon. Oh, fuck! Kayo ang dapat arestuhin. Ang mga tao mo ang unang gumulo. Alam mo ba kung sino ako? Ako ay anak ng gobernador ng Hong Kong. Kitayan niyo! Gobernador, Sildo, mukhang may problema tayo. Kung wala kang ginawang masama, wala kang dapat ikatakot. Kahit sino pang darating, hindi sila maaaring lumabag sa batas, di ba? Mukhang ayaw mong mabuhay. Nakasaan pa? Ha? Galing sa mainland, bakit? Ako ang punong inspektor ng Kowloon Police Station. Hinihinalaan kitang illegal na nakapasok dito. Para sa kaayusan ng Hong Kong, sumama ka na. Face to the police. Para imbestigahan. Mabibigo ka siguro. Meron akong legal na papeles para pumasok dito. Probinsyano. Unang beses sa lungsod, no? Kaya mo bang harapin ang lugar na ganito kaganda? Ang inspektor pala, pati pagpunta ng tao sa banyo ay pinamamahalaan na rin. Putangina ka! Tigilan niyo siya.
Ano ang gusto mong gawin? Huwag! Huwag mo siya itutunggal. Gusto mo pang dagdagan ang kasalanan mo? Maaari ko ba nilipin? Si Odo, bitawan mo na. Umisit! Sobrang mo! Tumayo ka na! Probinsyano, tapos ka na ngayon. Tigil! Si Yao Dao, puno ng mga prominenteng tao ang salusalong ito sa gangyan. Huwag nang palakihin pa ang gulo. Ano mo, sa ulmas? Nagtagal ko. Nagdepensa lang ako. Ikaw, hinakarangan mo ako. Anak siya ng gobernador at isang detektibo ng munggok dito sa gangyan. Kung gusto mong makipag-away sa pamilya ng gobernador, hindi na kita pipigilan. Ang ganyan ay para sa lahat, hindi. Kasi, ilan ang pitin mo? Hindi niya kayang kontrolin ang lahat. Tama! Ganyan ay sinasabi ng pamilya namin, G. At ikaw, sino ka ba talaga? Isang walang kwentang anak ng mayaman ang gagamit ng kapangyarihan ng kanyang pamilya para mang-akin ng iba. Ako, si Chen Xiao Dao, sobrang galit sa mga taong katulad mo. Sa loob ng 3 araw, si Chen Xiao Dao ang magrepresenta ng Nanfeng Group sa auction sa Donghubay. Kishaw, doon mo na siya harapin. Chen Xiao Dao. Hintayin mo ako! Kanina pa mapanganib, nagbalik ka pa ng bala para sa akin. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Ako nagkwenta at makapilin tao sa alang amayon. Bahala na, sino mang mga has na manakit sa iyo, papatayin ko. Ay matuyang ka lang, has kahalan tayo lang. Sa harapan ng lahat, ginamit mo ang baril laban sa anak ng gobernador ng Gang Island. Hoy, anak. Tapos na ang magandang buhay mo sa Gang Island. Sino ka ba? Wala kang karapatang manghimasok sa ginagawa ko. Saudi, tara na. Seori, tama mo ko. Pasensya na. Siya si Miss Zhao. Miggy, kilala mo ba ang lugar na ito? Ito ang Langjung Manor. Baka dito na nakatira si Miss Zhou ngayon. Imbestigahan mo para sa akin kung ano ang nangyari kay Xiao Di at kung sino ang lalaking kasama niya. Si Jeffet ko, sa nga pala, Shenzong. Ang Dongyuan ay dating teritoryo ng Tianxiahui. Chen Xiaohui. Ang lupang iyon ay nakuha noon ni Eng Biailing mula sa Tianxiahui. May nakatabong lihim na impormasyon doon. May kaugnayan sa iligal na negosyo ng Tianxiahui sa Hong Kong. Kaya pakiramdam ko, sa auction na ito, tiyak na magagalaw ang Tianxiahui. Itat pa yung business kayang kumihan. Xiao Dai, mag-serve ka lang sa tatay mo. Tatay, bakit ayaw mong sabihin ko kay Xiao Dao ang relasyon natin? Simula nang ipakuha mo ako, labis na nag-aalala siya sa akin. Ikaw lang ang anak ng tatay mo. Si Chen Xiao daw, kahit nagligtas na siya sa iyo, hindi pa rin malinaw ang pinagmulan niya. Nag-aalala lang ang tatay mo. Hindi ako makinig, siya na talaga ang pipiliin ko habang buhay. Kung hindi ka papayag, babalik ako sa mainland at ikakasal sa kanya doon. Sige na, sige na. Mali ang tatay mo. Sa susunod na araw, ipaimbita mo siya dito para kumain. Makikipag-usap ako sa kanya ng maayos. Okay na ba iyon? Pwede na yan. Nakita na ulit ni Zola Oban at ang kanyang anak. Maligayang bati. Xiao Di, lumabas ka muna. May kausapin ako kay Sir Qi. Zola Oban. Yung batang si Chen Xiao Dao, ang malapit sa iyong anak. Halos magkasama na sila palagi. Magkaibigan lang sila. Sabi nga, ikukuha niya ang Nanfeng Group sa auction ng Donghubay. Sir Qi, ano ang balak mo? Yes, yung Chen Xiao Dao na iyon, nag-provoke sa anak ko na si Tayan Yu sa handaan. Nilait niya ang buong otoridad ng gobernasyon. Ako, bilang gobernador,
Hindi yan kung personal ako makialam dito. Kaya naman, ikaw ang humingi ng tulong. Gusto kong makiisa ka sa anak ko sa auction para turuan ng mabuti ang batang iyon. Ang batang iyon, hindi pa niya alam kung saan siya nakatayo. Kailangan talaga siyang paalahanan. Shen Xiaodao. Grabe, wala ka talagang hiya pumunta dito. Hindi ko alam kung anong naisip ni Ling Tianyu para piliin ka bilang kinatawan. Wala kang pakialam. Upo ka. Ouch! Gusto mo bang mamatay? Gobernador ng isla ang tatay ko. Bakit naman kising palahating ka yan? Huwag namang mapahiya ang tatay mo. Abangan mo, papatayin kita mamaya. Yay! Investigador K! Maligayang pagdating sa auction ng Donghyuan. Sigurado akong Napag-aralan na ninyo ang detalye ng lupa sa Donghyuan. Ngayon, opisyal na naming i-auction ang 100 hektarya ng commercial land sa Donghyuan. ang simula ng presyo ay 15 bilyong piso. Ang bawat bid ay hindi dapat bababa sa 1 milyong piso. 15 bilyon at 2 milyon! 15 bilyon at 5 milyon. Ako ay mag-aalok ng 20 bilyon. Kishaw, ang taas-taas naman ng sinabi mong presyo. Paano na kami? Wala na kaming laban. Pasensya na, gusto ko lang gumastos ngayon. Para sa kasiyahan. 20 bilyon ang bid ni Kishaw. May gustong mag-alok pa? Sino pa ang makakayang mag-alok ng 20 bilyon maliban sa pamilya, Ke? 20 bilyon, 1 milyon at 1 piso. 20 bilyon? May karapatang bakang mag-bid. Bishop ka! Lahat ng kanyang ginagawa, pananagutan ng Nanfeng Group. Ano man ang maging presyo, susuportahan ng Nanfeng Group. Oh, ganun ba? Gusto ko sanang malaman kung magkano ang limitasyon ninyo. 22 bilyon. 22 bilyon at 1 milyon. At 1 piso. Putangina, 1 piso lang ang idinagdag mo sa minimum bids tuwing ikaw ay nag-aalo. Niloloko mo ba ako? Para sa kasiyahan lang naman. Siyempre, gawin mo kung ano ang masaya sa iyo. Mukhang determinado si Chen Xiaodao na makipaglaban kay Kichenyu. Naghahanap talaga ng gulo iyan. Kishaw, bakit hindi ka na nag-bid? Sino ang nagsabi kumigil ako? 25 bilyon. 25 bilyon. 1 milyon bawat tao. Chen Xiaodao. Ang 25 bilyon ay lumpas na sa 60% ng cash flow ng Nanfeng Group. Pag-isipan mo mabuti yan. Tito, Sa halip na mag-alala sa akin, tanungin mo sila kung kaya pa nilang itaas ang presyo. Kung walang magbid pa, sa akin na ang lupa na yan. Probinsyano ka, alam mo ba kung paano magnegosyo? Hindi dahil makabili ka ng lupa eh kikita ka na. buhay ka na lang sa probinsya at magtanim. Ikaw ba ay magaling sa negosyo? Bakit hindi ka nagbibid sa tuwan? Wala ka na bang pera? Gusto mo bang manghiram sa akin? Malaki ang bibig mo. 20 ko, 8 bilyon ang bid ko. Zulao, narito ka na rin. Yung ba ito? Akala niyo walang makapantay sa business circle ng Hong Kong. Halos wala na siyang respeto sa lahat. Huwag pagkalanga. Sinugo ako ng iyong ama para tulungan ka. Ang real estate sa Hong Kong, hindi dapat pakialaman ng isang outsider. Tama! Sino ba ang magtataas ng presyo laban sa inyo dito sa Hong Kong, Zulao? Kung may mga ngahas na walang takot sa kahihinatnan, tikit na niya papunta sa kapahamakan. Bigot, siyempre, yung piso. Susundan pa ba kayo? Xiao daw, ano ba ginagawa mo? Huwag nang dagdag pa ng presyo. Magkano binayad sa iyo ni Ling Tian yun? Ano nga yung nabadawan sa akin? Hindi naman marami, basta. Kahit ang samahin pa kayong lahat, hindi kayo makakaabot.
Hambog na tao. Kung may tapang ka, ipakita mo ang pinakamababang presyo mo. Kung mas mataas pa ito sa akin, aalis na ako sa bitingang Bungko Project. Tinatry mo akong i-provoke gamit ang ganoong trick. Akala mo ba lahat ay katulad mo? Puro sariling akala, talagang tanga. Ikaw! CJ, gusto ko mayang makita kung ano talaga ang nasa kamay mo. 3 bilyon! Ayon sa patakaran ng auction house, kapag lumampas na sa 3 bilyon ang halaga para maiwasan ang peking bid, kailangan i-disclose na mga kahok ang kanyang floor price. Handa akong ipakita ang aking floor price. At nangangako ako na gagamitin ko ang pinakamataas na presyo. Hoy, huwag kang magmaging hambog. Kinatawan ka niling tenyo ng Nanfeng Group. Huwag mong abusuhin iyon para mapagpakitang galing ka at maubusan pa ang Nanfeng Group. Miss Liu, nais ko pong sabihin. Alagaan mo na lang ang inyong Hongsing Group. Ang Nanfeng, hindi pa kailangan ang pag-aalala mo. At handa akong mag-alok ng 10% ng 3 bilyon para bumili ng impormasyon mula sa inyo. 300 milyon para sa isang impormasyon. Anong klaseng impormasyon ang nagkakahalaga ng ganoon? Siyempre ay, ang tunay na lihim ng negosyo sa Donghubay. Nagbayad siya ng 3 milyon para sa isang salita lang. Ibig sabihin, may problema sa lugar na iyon sa Donghubay. Chenzong, baka mapag-alaman nila tayo nito. Kung hindi mo kupulatin ang ahas, hindi ka nito sasaparin. Huwag kang makalala, alam ko ang gagawin ko. Tingnan mo, walang nagpapansin sa iyo. At ikaw, tiwala ka bang makukuha mo ang lupa na iyan? Chayan Yu, ang pinakamababang presyo nito ay 300 milyon lang. Nasa iyo na ngayon ang susunod na hakbang. Chen Xiao daw, papahiyain kita ngayon. Ang Key Family ang nagtatakda ng floor price, 4 bilyong piso. Kishaw, Kitansang. 4 bilyon. Napakalakas ng laro! Karapat-dapat sa Key Family ng Gangdu. Ang floor price na ito ang pinakamalaki sa kasaysayan ng auction dito sa Gangdao sa loob ng halos 30 taon. Walang makakatalo! Chen Xiao daw, kahit ibenta mo pa ang buong Nanfeng Group, hindi ka makakaabot dito. Sandali lang! Ano? Hindi ka sumasang-ayon? Payuhan kita, huwag ka nang magpahiya pa. Magpahiya? Ako. Ganun lang pala ang kaya ng tinatawag na makapangyarihang pamilya dito. 4 na bilyon lang at makikipagtalo sa akin para sa Donghubay. 4 na bilyon lang? Chen Xiao daw, malaki ang sinasabi mo. Kaya mo bang ilagay ang pera mo sa mesa? Kami ng Nanfeng Group. Ang tunay naming floor price ay 5 bilyon! Hindi tayo magbigay ng 50 bilyong piso pa sa'yo. Ikaw, nagsisinungaling ka, sigurado ako. Si Rinsong ay kilalang matatag ang pamumuno. Ikaw ang bagong presidente. Biro mo, Ang Nanfeng Group ay tapat sa salita nito. 50 bilyon ang pinakamababang presyo namin sa auction. Paano ka bibigyan ni Lin Tianyut ng ganyang kalaking halaga? Hoy! Sino ka ba talaga sa Nanfeng Group? Bakit kaya niya gamitin ang ganyang malaking pondo? Siya ang bagong punong presidente ng Nanfeng Group. Personal na hinirang ni Lin Zong. Seryoso ba kayo? Ibibigay ni Lin Tianyun ang Nanfeng Group. Sa isang probinsya nung bagong dating lang sa Julong. Hindi ako maniniwala. Sige nga! Kung gagawin ni Lin Tianyun akong presidente, kahit walang pinag-aralan, bilang tunay niyang pamangkin, mas madali para sa akin na hatiin ang mga assets ng Nanfeng Group. maniwala ka man o hindi, wala nang mahalaga. Natukoy na ang nagwagi sa auction na yon. Ipinahahayag ko, ang bagong may-ari ng Donghubay Project ay ang Nanfeng Group. Daoje, We urge. Hinahanap ako. gusto mo bang malaman ang sikreto ng Donghubay? Dati kasi, sa isang handaan sa Gangdao, narinig ko si Kishaw at ang gobernador na nag-uusap. Minsan may isang pangkat ng mga dayuhang surveyor na nag-imbestiga sa ilalim ng Donghubay.
at tuklasan nila ang isang napakamahalagang mineral. Pero dahil napakahirap i-develop ang mineral na iyon. Sik! Lingsong, hindi pa ako nagpapanagot sa iyo tungkol kay Xiao Di at check pa ang hinihingi mo. Lumabas ka! Meighe, humanap ka ng mapagkakatiwalaang pangkat ng mga surveyor. Kailangan kong malaman ang tunay na sikreto ng ilalim ng Dong Hubei. Opo. Kabataan. Lakas ng loob. Malaki talaga ang lakas ng loob mo. Andang sa paglaban sa gobernador at sa pamilya King. Hindi ko alintana kung ikaw at si Kitianyo ay magkasama. Babala ko sa iyo, huwag mong pakialaman si Xiao Dai. Kung hindi, may haharapin ka sa akin. Gusto mo bang malaman kung ano ang relasyon ko at ni Xiao Dai? Ada. Bukas, hanapin mo ako sa Langki Manor numero 1. Ako mismo ang magsasabi sa iyo. Sana si Xiao Dai at yung lalaki ay hindi katulad ng iniisip ko. Magnanakaw. Mali ka! Naghahanap lang ako ng tao, hindi ako magnanakaw. Ito ang pinakamarangyang lugar sa buong Hong Kong Island, hindi para sa mga taong katulad mo. Para makapasok dito. Magnanakaw ka talaga. Naglalagay ka ng gulo dito. Wala ka bang takot sa buhay mo? Alam mo ba kung sino ako? Ako ay isang marangal na taga-Wigelan. Marangal daw. Saan ka marangal? Dalawang mata, isang ilong, isang bibig. Paano ka pa magiging mas marangal kaysa sa iba? Ikaw na probinsyano kung ikukumpara sa amin ng mga taga-Wigelan. Mas mababa ka ng isang antas. Katulad ka ng daga sa Imbornal. Nakakasuklam! Ikaw nga ang mas katulad ng daga sa Imbornal. Nag-aapog ka sa akin. Gusto mo pong mamatay? Huwag kang gumawa ng gulo. Ano ba ginagawa mo? Huwag kang kumawa ng gulo. Ninakaw ang baril ko. Barilin na! Probinsyano kang ulol. Ito ay teritoryo ko! Ako ay isang Wigelaner! Putang ina mo! Pakinggan mo, ako si Chen Xiao Dao. Para sa iyo, parang hayop lang ako, hindi tao, di ba? Gumising ka na! Kami ang mga Wigelaner. Kami ang tunay na naghahari sa Gangdao. Kap ay walang silbi! Basura! Parasito sa Gangdao! Alipin lang kayo namin! Gago ka! Loko! Alay ang kamay ko! Tandaan mo, ito ay kalukuhan ng Gangdao. Hindi ito lugar para sa kalokohan mo. Hindi alipin ng sinuman ang mga asyano ng aming kapalaran. Aray! Kamay ko! Pareho makatira dito si Xiao Dai at yung matandang lalaki. Baka iisa lang ang bahay nila. Xiao Dai, Xiao daw, narito ka na. Lena, pasok. Xiao Dai! Siya ba? Tumating. Malaki pala ang bahay mo. Sino ang kasama mo dito? Xiao Dai, si Palugin. Bakit nandito ka? Bakit? Bakit ba akong nandito? Ikay, siya yung sinabi ko sa iyo na nagligtas sa akin. Si Chen Xiao Dao. Siya ang tatay mo. Huh? Sino pa ba? Akala ko kasi. Hindi ako ganyan. Kapag nag-iisip ka pa ng ganyan, gagawin ko sa'yo. Wala. Hula ko nga eh, tatay mo siya. Anak ko si Xiao Dai. Kung hindi ka nakaligtas sa kanya noon, baka hindi ko na siya makita pa. Okay ba natin? Dapat lang. Noong bidahan, dahil lang kay Sir Key, kaya nakipagtapatan ako sa inyo. Ginawa ko lang para may mukha siyang maiharap. Seryoso ba naman? Huwag po kayong mag-isip ng sama. Naiintindihan ko na dito. Salamat sa paiwanan. Ukal ba nakasal ng oras? Hitian nyo, bakit ka nandito?
Uy, maingay naman dito. Mukhang dumating ako sa tamang oras. Kitianyo, bakit ka nandito? Dapat ako ang nagtatanong sa iyo niyan. Ano? Gusto mong makipagkaibigan kay Saulao? Huli ka na! Ikaw, malaking gulo na ang pinto mo. Salta! Ikaw ba ang pumatay kay Hunter sa labas? Hunter? Yung dayuhang iyon, Binubog ko siya. Bakit? Siya? Namatay dahil sa iyo. Yun ay si Hunter, ang inspektor na galing sa Vigilant. Chen Xiao daw, pinatay mo siya. lasing yun, tinawag niya akong magnanakaw. Gustong hulihin ako at ininsulto pa niya tayong mga asyano. Nagdepensa lang ako sa sarili ko. Hindi ko naman siya sinadyang patayin. Bakit ako paratangan? Hindi mo sinadyang patayin? Patay na siya. Sino ang maniniwala sa iyo? Anong kinalaman ko sa pagkamatay niya? Loko ka ba? Pinatay mo siya! Ayon sa pinakabagong balita ng Island Times, si Ling Tianyun, pangulo ng Nanfeng Group, ay napatay na mahigit kalahating buwan na ang makalipas. Zolao, si Ling Tianyun ang pinakamalapit mong kasosyo sa negosyo. Patay si Ling Tianyun, tapos biglang naging pangulo ng Nanfeng Group itong probinsyanong si Chen Xiaodao. Hindi ka ba nagtataka doon? Kitianyo, pinaghihinalaan mo ba akong pumatay kay Ling Tianyun? Una, pinatay mo si Hunter. Tapos may kaso ka na rin sa pagkamatay ni Ling Tianyun. Ngayon, kahit anong mangyari, sumama ka sa akin para imbestigahan. Mali ka ba? Hindi magagawa ni Xiao daw na makasakit ng tao. Sigurado ka? Sigurado ka ba? Pagkamatay ni Ling Tianyun, siya agad ang naging pangulo. Paano mo ipapaliwanag iyon? Gusto mo bang malaman ang katotohanan o naghahanap ka lang ng dahilan para isumbong ako? Ang katotohanan. Ito ang katotohanan. Ngayon, titiyakin kung hindi ka na makakabangon pa. CJ. Kung gusto ninyong panoorin ang pagbagsak ko, halika na. Nalaman ko na, si Wang Bao ang nagbayad sa pahayagan para ilabas ang balitang patay na si Lin Zong. Mga gawa-gawa lang ang balita. Puro chismis na kinabuo sa ibang tao. Ano bang ibig ninyong sabihin? Kung sino mang nangahas na buluhin ang tungwan. Sino mang nangahas na guluhin ang tungwan? Naghahanap ba siya ng gulo sa amin? Xiao daw, ano nang nangyari dito? Si Maggie ang personal na sekretarya ni Lin Zhong. Hindi ba nila gustong malaman kung paano namatay si Ling Tianyun? Maggie, sabihin mo sa kanila. Siya ang pumatay kay Ling Zong. Gago. Nagtatangka kang bintangin ako. Kaya binigyan. Noon, dinukot ng tungwan ang anak ni Zhaolao. Nakita ko mismo. Tapos inutusan ako ni Wang Bao na pumatay. At ang target ay si Lin Zhong ng Nanfeng Group. At pagkatapos, gusto pa niya akong patayin para walang makaalam. Sayang para sa kanya, buhay akong lumabas at dala ko ang katotohanan. Anong kalukuhan ang sinasabi mo? Matuwid ang tungwan! Bakit namin gagawin ang ganyang bagay? Ang krimen ay naganap sa isang abandonadong gusali sa likod na baryo ng timog ng Tungwan. Huwag kalimutan, nandito pa sa akin ang mga tauhan mo. Nagsulat na silang lahat ng kanilang amin. Sa isang utos ko lang, lahat sila ipapadala sa pulis. Si Wang Bao ay maliit na piyong lang. Kaya sabihin ninyo, Sino talaga ang nasa likod niya? Sang Sengan, ikaw ang gumawa nito. Zulaw, ano bang biro yan? Paano magiging gawa ko yan? Kapal ng mukha mo, ha? Ang biro! Nanje, hindi ako, I swear. Pero na, kumando sa ko tapos itigro ako. Wang Bao, mag-isip ka ng mabuti. 2 kaso, isa pa ay murder case. Lagpag ako nga nila ba? Siya ang nag-utos sa akin. Maliit na tao lang ako. Si Ling Tianyun, malaking tao yun. Paano ako magagalaga sa kanya? Papatayin kita! Mickey, nalathala na ba ang bagong pahayagan? Nalathala na. Inilabas na ng prokurasyon ang lahat ng detalye tungkol sa insidente ng Ling Zong sa front page ng pahayagan sa Hong Kong. At nagulat na rin kami sa gobernador para hilingin ang pananagutan. Susupukin. Yung dayuhan si Hunter. Maraming taon siyang nandito sa kauloon at walang naglakas loob na hawakan siya. Siya ang walang kapatawaran dito. Tigil na! Aresto lahat! Kitansang, hindi mo naman talagang iniisip na ako ang pumatay, di ba? Kung hindi ikaw, sino pa? Xiao. Nakuha sa kamera ng aking tao na pagkatapos umalis ni Chen Zong. May isang taong pumayag para patayin si Hunter. Sino sa tingin mo yung taong iyon? Sino? Tingnan ko.
Sabi-sabi, may isang detective na tagalunggo sa kanay ng mga inspektor na may alitan kay Hunter at matagal nang naghahanap ng pagkakataon para gumanti. Kanina lang, pumunta siya at sinaksak ng 2 beses si Hunter. Siguro, ipubliko na lang natin ang larawang ito. Kasi ang kahihinatnan ng pagpatay kay Hunter. Wala sa atin ang kayang dalhin. Hindi na kailangan. Ang tungkol kay Hunter, CCS-atin ko. Zulaw. Isasama ko sila pabalik. Kaya, halika na! Pati ikaw! Tayo na! Ang kapatpalmoks ng tungguan, kidnapahan ako. At pinatay pa si Ling Tayan yun. Hindi ko ito patatawarin. Ako si Zhou Shankai at ipapaghihiganti ko ito. Tay, kalma na po kayo. Kayan ko naintindihan kung bakit ipinagkatiwala ni Lin Tianyun ang Nanfeng Group sa'yo. Ang Tungwan ay kalahating underground na kumpanya. Kung nangahasang guya na kumilos ng ganito, may mas makapangyarihang tao sa likod nito. Siya o daw, makatuwiran ang sinasabi mo. Huwag ka mag-alala. Susuportahan kita ng buong buo. Salamat, Tito. Bukod doon, nagpasya ako. Iptiwala si Xiaoday. Sa iyo. Nang lahat ikapiling ka ko. Hindi ko itatago ng unang gabi ko rito nang makita ko si Xiaodi. Nahulog na ako sa kanya noon pa. Tatay, ako rin. Mabuti. Wala na akong kakalalahanin. Pamilya na tayo mula ngayon. Isang pamilya na tayo. Zhan Shuai, hindi ko inakala na si Miss Zhao ay anak pala ni Zhou Shankai at magkaibigan pa si Zhou Shankai at si Amy Aling. Parang nagtaas pa ang koleksyon nila sa isa't isa. Hindi ko alam ang mga bagay na iyon noon, pero tama ang pag-aalala ni Amy Elling. Sa labas, mukhang tahimik ang nangdao, pero sa loob, puno ng kaguluhan. Sana, kumusta na si Weiwei? Hindi na makikita pa ang tatay ko. Weiwei, tingnan mo ako. Pumunta lang ang tatay mo sa ibang bansa. Yan siya daw, nasisimulan ka sa akin. Weiwei. Huwag na kabulin! Malaki ang epekto ng pagkamatay ni Amy Elling sa kanya. Parang okay niya. Kapag kalmado na siya, saka kayo mag-explain. Opo. Zhan Shui. Nagayos piya talong Hay ka na, tingnan natin. Weiwei, bakit nandito ka? Bakit hindi ko din nandito si Miss Weiwei? Weiwei, huwag kang makialam sa negosyo, lalo na sa proyektong Dongfu 1. Papatanip yun. Ako ang tunay na tagapagmana ng Nanfeng Group. Sino ka ba? Maraming paraan talaga ang tiyo ko. Napakabilis nang nabaitaan ang nangyayari at nakuha pa si Weiwei sa kanyang panig. Weiwei, huwag kang makialam sa negosyo, lalo na sa proyektong Dongfu 1. Mapanganib iyon. Ako ang tunay na tagapagmana ng Nanfeng Group. Sino ka ba? Wala kang katayuan dito. Siya ang itinalaga ng iyong ama bilang pangunahing presidente. Habang nandito ang grupo, wala kang karapatang alisin siya. Hindi nagbayad ang Nanfeng Group ng 50 bilyong piso para sa auction ng proyektong Donghyuan kaya nalagpasan na ang deadline. Ang Nanfeng Group ang mag-aako ng lahat ng multa sa pagkaantala. Hindi ba nailipat na ang 50 bilyon sa Chen Group? Hoy, anong nangyari? Pagkatapos na imulat ang pagkamatay ni Ling Xianxing, nagsimulang mag-withdraw ang mga pamanahing investor ng grupo. Ang kabuuang assets na maaaring ilipat ay wala ng 50 bilyon. Hindi lang iyon, iba. Nabalitaan ko. Malaki ang pagbaba ng pundo ng inyong grupo kamakailan. Talagang lugi na. Kaya sumusubok sa kapalaran. Kung matagumpay ang proyektong Dongfu 1, madali kong mababawi iyon ng 10 beses. Ang kabuang assets ng Nanfeng Group ay wala pang 20 bilyon. Hindi mo nga kayang pondohan ang proyektong Donghyuan. Saan ka kukuha ng pera para magsugal? Paano kung i-mortgage ko ang Nanfeng Group sa iyo? Nandito ang tunay na anak ni Ling Tianyun. Ikaw na outsider. Anong karapatang magsalita mo? Ako ang bahala dito. Ang proyekto sa Donghubay, makukuha ko yan. Ako ang tunay na tagapagmana ng Nanfeng Group. Kung hindi ako sumasang-ayon, anong karapatan mo? Shen. Kung sang-ayon ka sa pakikipagtulungan, pipirmahan na natin ang mortgage agreement ngayon. CJ, may tataraw na sa iyo ang proyekto sa Donghubay. Kung mabigo ang development, may karapatang bawiin ko ang Nanfeng Group. Talaga namang magaling ang aking tiyo, bisa ang bawat salita. Ayos na ako. Liu Laoban, narinig mo ba? Ngayon ang tamang pagkakataon para kunin ang Nanfeng Group. Chen Laoban. Gamitin si Guya para ipahayag sa publiko ang kamatayan ni Ling Tianyun. Para magkaroon ng panic withdrawal ang mga investors sa Nanfeng Group. Maapektuhan ang cash flow ng Nanfeng Group.
At kinapos na rin ang assets ng Nanfeng sa pamamagitan ng mortgage agreement. Chen Laoban, talaga kang hari ng negosyo sa Hong Kong. Basta mapigilan ang planong paunlarin ni Chen Xiao daw ang Dong Hubei. Ang paghiwa-hiwalayan ang Nanfeng Group ay parang bata lang. Pero nahuli na si Wuya ngayon. Ano na ang susunod na gagawin? Huwag kang mag-alala kay Wuya. Pero hindi siya sapat para gawin ito ng mag-isa. Miss Liu, sasama ka ba sa amin? Gustong gusto ko. Salamat sa iyo, Boss Chen. Maayos na pagtulungan. Anong klaseng lugar ito? May tao ba yan? Grabe! Gutom na ako! Nalinis na ang pangalan ni Wuya. Walang kasong napatunayan. Tara na. Ganoon dapat, mahusay na inspektor. Magandang kaibigan talaga. Hindi ka pa makakawala. Kishaw, ano ibig mong sabihin? Sa pagkamatay ni Ling Tianyun, kailangan may magdusa para dyan. At ikaw ang pipiliin namin. Nanje, Makiusap ka kay Kishaw para sa akin. alayain mo ako, please. May dapat managot sa bawat krimen. Manatili ka lang siya ng maayos. Nanje, Huwag mo akong iwan, Nanche. Isinanglanan ni Chen Xiao daw ang Nanfeng Group para paunlarin ang Dong Hubei. naiintindihan ko. Nanje, tulungan mo ako. Pakawalan mo! Alam mo ba kung nasaan ka? Papa! Lahat ng ginagawa ni Chen Zong ay para ipaghiganti ang iyong ama. Hindi kita sinabi para hindi ka masaktan. Kuya! Sino ang pumatay sa aking papa? Pangako ng kuya mo. Hahanapin natin ang tunay na salarin at ipaghiganti natin si Papa. Chen Zong. Ang Hongsing at Tongwan ay naglabas ng malaking pondo para bilhin ang mga kasosyo ng ating grupo. Ngayon, isa-isa silang takawiling umalis. Dali ko na! Tama, kanselahin na! Kayo ang namamahala ng mga pinakamahalagang bahagi ng proyekto ng Dong Hubei. Kung kanselahin niyo ngayon, magiging buo ang pagbagsak ng proyektong iyon. Wala akong pakialam kung bagsak man yan. Gusto namin kanselahin ang kontrata ko, din. Tama! Papayanan namin ang penalty. Andala na! Tama! Kanselahin na! Gusto namin kanselahin ang kontrata ngayon, din. Kanselahin! Ricky, cancel lahat ng mga papeles. Para sa pagkansela ng kontrata. Opo. Bakit ngayon pa lang ka naging mapagbigay? Ang mga tao hindi tapat sa Nanfeng Group. Wala namang silbi. Sana lang hindi kayo magsisi. Balang araw. Magsisi! Ikaw ang dapat magsisi, hindi kami. Ang Ling Zong ay nagpasa ng isang malaking grupo sa taong ganyan. Malinaw na malapit nang magsara ang negosyo. Nanfeng Group. Tapos na ang Nanfeng Group! Tara na! Nagsisimula pa lang ang palabas. Mikey, palakasin ang investment at produksyon. At siguraduhin malaki ang ingay na gagawin natin. Kasi mafinangkaya natin. Opo. Chen Laaban, si Chen Xiao daw ay talagang sinaulo. Ginastos niya ang doble ng kanyang assets para sa development. Grabe! Baliw na siya. Sabi nga, nag-utang pa siya sa iba't ibang bangko. Malinaw na gusto niyang gamitin ang Dong Hubei project para gumanti at bumalik sa tuktok. Gusto niyang patunayan ang kanyang sarili sa Nanfeng Group sa pamamagitan ng Dong Hubei Project. Ito na lang ang ginagawa ninyo. Hindi magtatagal, babagsak na ang Nanfeng Group. Siya na aban. Ang acquisition at pag-akit ng mga resources mula sa Nanfeng Group. Pinakamahalaga sa akin. Prepari ko, maayos masamang kirex at Tama po, Chen Laaban. Alam niyo naman, ang Tongwan Group namin ay hindi kasing lakas ng sa inyo. Kung ituloy pa natin ito, mababaon tayo sa utang. Kung ganito lang ang nangyayari, may mamamatay. Kaabsurdo! Ang Nanfeng Group ay isa sa 3 pinakamalalaking grupo sa Hong Kong. Kung maglalaga kayo ng mas malaki at sasakupin ang mas maraming industriya, ang kita ay magiging 5 beses o higit pa. Kung hindi namatay si Ling Tianyun at hindi nahirang ang walang karanasang si Chen Xiaodao bilang presidente, kahit 30 taon pa ang lipas, hindi magkakaroon ng mali po kabandang pagkataon sa Hong Kong.
Kung ganoon, ang Hongsing ay magsisimula na ng buong buo. Handa kaming suportahan ni Boss Chen. Ang Nanfeng Group ay magiging atin maaga o matagal. Magtiwala ka sa akin, sa loob ng 1 linggo, babagsak na ng tuluyan ang Nanfeng Group. Tagay, Ang Nanfeng Group ay nasa malubhang krisis sa pananalapi. Nagbenta ang mga investor ng 8 bilyong halaga ng shares at ang proyekto sa Shengangbei ay walang pakdang panahon na isususpinde. Magsalita ka na. Bakit mo kami tinawag? Ano ba ang kailangan mo? wala namang walang sindakay. Gusto ko lang humingi ng tulong sa inyo. Tulong. Anong tulong? Gusto ko na bilhin ninyo ang lahat ng assets ng Nanfeng Group. Xiao Dao. Sinabihan na kita noon pa, ang negosyo sa Hong Kong ay hindi biro tulad ng pagsasaka. Ang mga lihim dito, hindi mo maubos aralin sa buong buhay mo. Hindi ko rin alam na ganito kasalimuot ang negosyo sa Hong Kong. Isang proyekto lang sa Dokuan ay nagastos na ng nakalaki pera, hindi ba? Buti at naiintindihan mo na. Kaya lang, lubog na sa utang ang Nanfeng Group ngayon. Puro lugi. Kahit ibenta mo pa, wala nang halaga. Magkano ang ibibigay ninyo? 300 milyon? Tio, binibiro mo ba ako? Ang Nanfeng Group ay may 5 bilyong piso pa noon sa auction. Magkaiba na ang dati at ngayon. Habang nasa kamay mo ang Nanfeng, patuloy itong nalugi. Hindi lang ang proyekto sa Dongyuan ang natigil, tumakas na rin ang iba pang mga asset. Ayon sa audit report, ang Nanfeng Group ngayon, 3 bilyon ang halaga. Pinagplanuhan mo talaga na ubusing hanggang buto ang Nanfeng Group. Tiyo mo nga talaga. Sa negosyo, lahat ay laban. Habang ako ang nagpapatakbo nito, pagkatapos ng hating gabi, patuloy pang bababa ang halaga ng Nanfeng Group. 70%. Wala ka man lang karapatang makipaglaban sa kanya. Ipagbili mo na agad. Baka kasi, Maging negatibo pa ang halaga. CJ. Ibebenta ko. Hindi pwedeng ibenta. Hindi pwedeng ibenta ang Nanfeng Group. Hindi mabibili. Hindi mabibili ang Nanfeng Group. Tiyo, bakit nandito kayo? Hindi mabibili ang Nanfeng Group. Ito ang buong buhay na pinagsikapan ni Ling Tianyin para sa'yo. Kahit mawala na ng lahat, huwag mong ibenta. Tiyo, kalma muna kayo. Kung ibebenta mo man, ako ang bibili. Zhuzong, mayroon akong kasunduan kay Chen Xiaodao. Kapag nabigo siya, isa lang ang maaaring bumili pabalik. Ako. Kaya ang presyo ko, iyon na ang presyo. Tiyo, bye-bye. Anoorin muna natin bago mag-desisyon. Atay, pakibigan mo lang. Ikaw, huwag ka to. Naniniwala ako may paraan pa siya. Anong paraan pa ang mayroon siya? Siya mismo ang nagmamakaawa na ibenta sa atin. Zhang Laoban, Liu Xiaoji. Pareho kayong nagsumikap para makuha ang Nanfeng Group, hindi ba? Kung gaano kalaki ang puhunan ng bawat isa, pwede ba ninyong sabihin sa akin? Sa aking bahagi, 35 bilyong piso ang namuhunan ko. Sa aking bahagi, mga 3 bilyong piso. Batay sa aming mga dokumento ng assets, halos lahat ng assets ng Nanfeng Group ay nasakop na namin. Halos lahat na. Ibig sabihin, magkasama kayong dalawa ay namuhunan ng 6.5 bilyong piso. Alam ba ninyo? Ako at ang Philippines ay pumirma ng mortgage agreement. Ang halaga ng assets ng aming Nanfeng Group ay 2 bilyong piso lang. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi pa ba malinaw? Ang Nanfeng Group ko ay 2 bilyong piso lang ang halaga, pero nagusto kayong bumili ng 6.5 bilyon. Hindi pwede. Ano nangyari ito? Sir Loban? Chen Laoban, ano ba itong nangyayari? Simple lang ang sagot. Ginamit niya kayong lahat. Ibig mo bang sabihin, kaming Hongsing at Tongwan, kasama na ang Nanfeng Group, ipinagkanulo mo kaming lahat? Chen Jae-chen, niloko mo kami, gago! Gusto mong lamunin ang 3 kumpanya namin?
Chinraya, talagang gusto mong sirain ang Hongsing na. Naskaman ko. Tama. Sa buong Hong Kong, wala nang iba kundi ako. Ang tatanggap ng mga negosyo ninyo. Wala kayong pagpipilian kundi sumuko sa akin. Ganyan ang negosyo. Ang mananalo ang siyang hari. Wala na si Lin Tianyun, kaya magkakabura-bura na kayo. Ngayon, 100 milyon lang ang ibibigay ko para bilhin kayong 3. Sino ang unang pipirma? Tumatawa. Pipirma ako. Pero bago yan, may isang tanong ako. Noong unang gabi ko sa Hong Kong, yung taong gustong ipakulong ako, ikaw ba yun? Tumatawa! Ganito na nga ang nangyari. Nakumutra mo. Sa iyo. Ayaw mo akong kilalanin? Sige lang. Pero bakit pa kailangang ikulong ka? Gusto mong malaman kung paano ako yumaman dito sa Hong Kong. Salamat sa iyong amang kaawa-awa na namatay na. Tatay! Ikaw nga talaga ang pumatay sa aking tatay. Pinatay mo nga ang tatay ko. Walang pusong hayop ka. CJ, tapos na ang relasyon nating tito at pamangkin. Pagkatapos mong pumirma sa kontrata, lumayas ka sa Hong Kong. Kung makita kita ulit, papatayin kita. Chen Jia-cheng. Parusahan ka ng karma. Karma. Mahigit 40 taon na akong nabubuhay. Hindi ko alam kung ano ang karma. Ganoon? Ngayon, narito na ang karma mo. Dumating na! Ayon sa kasunduan sa mortgage, ang tunay na halaga ng mga asset ng Nanfeng Group at ng Dong Hubei ay 32 bilyong piso na lumagpas sa kabuuang assets ng Chen Group. Ngayon, i-reverse acquisition namin ito base sa presyong binili mo. Ang kabuuang halaga ng Chen Group ngayon ay 100 milyong piso na lang. Ano binip mo lang yan? Pinira-piraso ko na ang Nanfeng Group. Natigil na rin ang proyekto sa Dong Hubei. Saan ka kukuha ng 32 bilyon? Naalala mo pa ba ang proof of assets na ibinigay ko sa iyo noong handaan sa Hong Kong? Kung hindi kayo nagbigay sa akin ng proof of assets, paano ko pirasahin ang Nanfeng Group? Ang pinapatunayan noon, Hindi. Bigay sa akin ang tuloy yung kailan. Paano ko hahatiin ang Nanfeng Group? sinong sabi sa'yo, ginawa ang Nanfeng Group, lahat ng patunay ng ari-arian, May ibang ari-arian pa ba kayo? 3 bahagi lang ng Nanfeng Group ang nasa kamay mo ngayon. Tandaan mo, bumahagi lang ang ibigay ko. akala mo ba walang depensa ako? At ipapakita ko sa inyo ang lahat ng aking card. Gago ka. Naimbestigahan ko na ang lahat. Wala nang ibang ari-arian ang Nanfeng Group. Kung iyan lang ang iniisip mo, minamaliit mo na si Ling Xiansheng. Chen Jia-cheng, natalo ka sa lahat. Naiulat na sa balita. Natigil na ang proyekto sa Dong Hubei. Nagsisinungaling ka. Palabas lang iyon. May ginagawa sila sa likod. Kaya ni Ling Xiansheng itago ang Dong Hubei. Nasaan po ka walang hindi pinubuksan? Akala mo ba kulang siya sa pera? Ha? Impossible. Talagang imposible iyon. Sino ba talaga ang nag-utos sa iyo? Napaka-arugante mo! Zhang Zhengnan, Miss Liu, ako lang ang nag-iisang kayang bilhin. Ang inyong Chen Group. Kung susuko kayo sa akin, ibabalik ko sa inyo ang lahat ng inyong negosyo. Ang Hongsing Group ko ay handang sumuko sa Nanfeng Group. Ang tungwan ko ay handang sumuko rin. CJ, Zhang Zhengnan, tatanungin kita. Taon ka ako, sunod-sunod mong kidnap ang anak ni Zolao at ang anak ni Lin Tianyu. Sino ba talaga ang nag-utos sa iyo? Siya nga. Siya yun! Si Chen Jia-cheng ginibig niya sa akin. Lahat ng nangyari, siya ang nag-utos sa akin na gawin. Huwag kang magsinungaling. Ikaw ang gumawa noon. Wala akong kinalaman doon. Wala akong kinalaman. Wala. Ulitin mo nga yan. Wala akong kinalaman. Chen Jia-cheng, hindi ko inakala na magiging ganito kakalupit. Ako si Zhu Shankai, hindi kita patatawarin. Huwag lumalapit. Papatayin ko siya. Xiao Dao, sagipin mo ako. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang babae mo, di ba? Di ba? Ano ang gusto mong gawin? Gusto kong umalis ka sa Gangdao. Ibalik mo sa akin ang lahat ng negosyo ng Nanfeng Group. Kakibalik ko sa iyo
Akala mo magiging maayos na ang lahat? Puno ng karibal ang paligid mo. Akala mo ba negosyo lang ang dahilan kung bakit yumaman ako sa Gangdao? Ganoon ba? Tingnan mo, sino iyon? Boss, tumakas na kayo. Sumakay na! Kakaanunsyo ni Chen Xiaodao na inagaw niya ang lahat ng assets ng grupo mo. At kasama si Zhou Shankai, nagsampa sila ng kaso laban sa iyo. Pero nakalotaw na mong isa, tinhantan lang. Kung hindi pa ako at tatay ko. Ang kurag, patay ka na ngayon. Ang negosyo ko, si Cheng, na pinabuhusan ko lang ilang pung taon. Nawasak na lang ng ganoon. Hindi ko matanggap ito. Papatayin ko siya. Igilan mo na yan. Nasa tuktok ngayon si Chen Xiaodao. Wala nang lugar para sa iyo dito sa isla. Gana sa rin barko para sa iyo. Muna, mag-upskim sila ng Asya. Umalis na ako sa isla. Hindi kailanman. Pag matapos ang ko plan. Hindi ako aalis. Masyado ka panganib ang sitwasyon mo ngayon. Ipaubaya mo na lang sa amin ang patay ko ang Gambringot plan. Pagkatapos, magkikita-kita tayo sa Timog Silangang Asya. Okay ba? Hindi ako hindi. Huwag kang mag-alala. Pakikya ba akong minimize? Kumusta na? Nahuli na ba si Chen Jiacheng? Na-block na namin ang lahat ng labasan ng isla. Pero may informant na nagulat na nakita pa rin siyang nakatakas sa daungan. Paano nangyari iyon? Sino ang may lakas ng loob na magpalabas ng barko sa gitna ng lockdown? Isang pribadong yacht na may mataas na pribilehyo. Nalaman ko na pag-aari ito ni Kitianyo, anak ng gobernador ng isla. Kitayan nyo, baka miyembro rin siya ng Tian Xiahui tulad ni Chen Jiacheng. Si Chen Jiacheng at si Kitianyo ay matagal ang magkaugnay, halong negosyo at politika. Hindi natin maitatako ang posibilidad na yun. Mukhang mas malalim na ang paglusok ng Tian Xiahui sa isla kaysa sa inakala natin. Tama ang pangbanlig si Yanxing. Si Chen Jiacheng at Kitianyo ay matagal nang magkalapit. Hindi natin maibubukod na may pakikipagtulungan ang negosyo at politika dito. Mukhang mas malalim na ang paglusok ng Tian Xiahui sa Hong Kong Island kaysa sa inaakala natin. Mas malalang nga. Nang imbestigahan ko ang opisina ni Chen Jiacheng, nakakita pa ako ng mga lumang litrato. Bakit parang kapareho ng mukha ni Kitianyo itong tao? Kung ano-ano. Shenzong, kakareport lang ni Huya. May aksidente sa construction sa Donghubay. May nakalabas na buto. Buto! Shenzong, ito ang buto na natagpuan. Pakuha ka natin ang magkakilanlan ang may-ari ng butong ito. Sobrang tagal na kasi ng panahon. Wala pa kaming makitang kahit anong makakapagpatunay kung sino ito. Ang butong ito ay natagpuan mismo sa gitna ng minahan. Hindi ito basta-basta lang. Nabaitaan ko may nakalabas na buto dito. Bilang inspektor ng Kowloon, kailangan ko talagang dumating at tingnan ito. Siyempre. At ito po ay... Oh, ito! Sikat na tao ito. Ito ang aking ama, ang kasalukuyang gobernador ng isla, si Sir Qi. Siya ang nag-iisang mamamayang Dragon Nation na pinagkalooban ng Tipulo ng Knights sa Hong Kong Island. Nabalitaan namin ang malaking nangyari sa inyong proyektong Donghyuan, kaya personal na nagpunta ang aming gobernador para mag-inspeksyon. Nakita mo ba kung gaano sila kaseryoso sa inyong grupo, di ba? Baka ang taong nagbebenta sa litrato. Sila ang responsable dito. Hindi lang simpleng pabibigay pansin ang dahilan nito, siguro. Ang Dongyuan ay isang mahalagang proyekto para sa ating isla. Pero huwag mag-alala, Chen Laoban, nandito ako. Sisiguraduhin kong malilinaw ang lahat ng detalye ng usaping ito. Hoy, Chen Laoban, sa ganitong mga bagay, hindi kayo kailangan makialaba. Inspektor ako. Gobernador ang tatay ko, kaya aming hawak ang kasong ito. Huwag na kayong magkabala pa, ha? Kishaw. Mangko. Pasensya na sa abala. Walang anuman. Shenzong, hindi pa natin natutukoy ang pagkakakilanlan ng mga buto. Bakit papayagan mo silang basta nalandahin yun? Ang pagmamadali nilang kunin ang mga buto ay may tinatago silang lihim. Sigurado ako. Ramdam ko, ang may-ari naman po ito ay may espesyal na pagkakakilanlan. Nahulaan ko na. Basta malaman natin kung saan nagmula ang medalyang ito. Malalaman na natin ang tunay na pagkakakilanlan ng patay. Ito ang tanda ng pagkakakilanlan ng mga gobernador na nakaka-assign sa isla. Dahil ang pinakamataas na antas ng gobernador.
Ang bangkay na natagpuan sa Donghubay ay si Zhang Tianxiu at siya pala ang tunay na gobernador ng Gangdao. Siya ang tunay na gobernador ng Gangdao. Ang tinatawag na Sir Qi at ang iba pa, peke silang lahat. Si Qi Wenming at si Qi Tianyu ay mga miyembro ng Qian Xiahui Group. Maraming kauna ang nakalipas, pinatay nila si Zhang Tianxiu bago pa man siya makapag-asuman ng pwesto. Kinuha nila ang kanyang lugar hanggang ngayon. Miyembro nga talaga sila ng Tian Xiahui. Tiyo, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Tatay, ikaw ba ay? Tama ka. Ako pala ang bagong gobernador na itinalaga ng Jiulong Special Task Group at ang misyon ko ay imbestigahan ang kriminal na pakana ni Sir Qi at ng kanyang anak. Anong organisasyon ba ang Jiulong Special Task Group? Ito ang pinakamataas na lihim na organisasyon ng Gangdao. Direkta itong itinalaga ng pinuno ng Longsheng. At direkta ring nag-uulat sa kanya. Organisasyon sila ko. Dahil sa komplikadong sitwasyon sa Gangdao, nagtatagsiling siya ng espesyal na pinakamataas na grupo sa loob ng Julong. Isa ito sa mga sangay nito. Ang tibinatak sa bagong gobernador ang inyong short, lihim ang nabigkakyalan. Kaya malang hindi walam. Ah, ganoon pala. Xiao Dao, sinabi ko sa iyo ang aking tulay ng pagkakakilanlan dahil kailangan ko ng tulong mo. Imbestigahan natin kung anong iligal na negosyo ang balak gawin ni Sir Qi at ng kanyang anak sa Gangdao. Tiyo, ibig mo bang sabihin, ako ang mag-imbestiga? Tama. Kumplikado ang mga puwersa sa Gangdao at ikaw ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko. Handa ka ba? Hindi pa ba sa akin bakit? Hindi ako pumapayag dito. Papa, ang mga Qi, ama't anak, nagpatay pa ng dating gobernador. Mapanganib yan! Pag pumunta si Xiao Dao doon at may nangyari, paano na? Siya Dai. Huwag mo mag-alala, wala akong nangyaring sama. Miss Jill, kahit hindi biro ang pamilyang Qi, ang Namfyung group namin ay hindi rin basta-basta. Xiao Dao, mag-ingat ka ha. Huwag mong kalimutan. Responsibilidad akin. Siya Dai, huwag kang mag-alala. Ang itinangako ko sa iyo, kahit ilagay ko ang buhay ko, tutuparin ko. Sige, alis na ako. Mag-ingat ka talaga ha. Grabe, hindi ko talaga inaasahan. Si Lin Xiansheng ay nagbigay ng investigasyon sa peking gobernador sa bagong gobernador. At ang bagong gobernador ay biyanan ko pa. Siya ko bibag, komisyon. Kung bumi ng bining Xiansheng, grabe talaga ang dating. Hindi ko rin inaasahan na siya pala ang pinili ni Ling Xiansheng bilang bagong gobernador. Pero nag-imbestigahan din naman natin ang Tian Xiahui. Magkasama na lang tayo. Ang mga mineral sa ilalim ng Donghubay ay nakuha na at may resulta na ang pagsusuri. Ang mineral na ito at naawag na King's Ore. Dati ay sananyang lang ito makikita. Katumbas ang halaga ng ginto, pero mas marami ang makukuhang dami, kaya mas mahal pa nga siguro. Narinig ko na ang mineral na iyon, pero hindi naman ito magagamit bilang hilaw na materyales sa industriya. Kasi hilaw na materyales ito para sa espesyal na mga coming chip. Hilaw na materyales para sa espesyal na palaka. Anong nangyayari? Nakahanap kami ng lihim na luxury casino sa Hong Kong. Gumagamit sila ng malaking dami ng King's Ore. Nakaiba at kahinahinala ang casino na ito. Imbestigahan kung sinong grupo ang nagpapatakbo ng ganitong uri ng kasino. Habang imbestigahan ang grupo ni Chen Jiacheng, nakakita kami ng kasino. Handa na kaming isara ito. Ito ka lang kasi yung puso. Halina, tingnan natin. Bitiwanin niyo ako! Hindi ako ang may-ari dito! Hindi ka ang may-ari dito. Sino ba ang may-ari? Sikitian niyo, anak na may-ari ng Gangdo, siya ang may-ari dito. Nagtrabaho ako para sa kanya noon. May utas siya sa akin na tatlong amigo. Nandito ako para singilin siya. Akala mo ba maniniwalang ako sa iyo? Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Maniwala ka man o hindi. Sino ka naman ang ganitong uri ng mineral? Ito ay King's Stone. Ginagamit para gumawa ng peking baraha. Sa Timog Silangang Asya lang makikita ang materyales na ito. Paano mo nakuha ito? Alam mo pa pala iyon. Ang espesyal na materyales na ito ang ginagamit mo para gumawa ng mga peking baraha. Parang madali lang. Pero ikaw lang daw ang makakagawa. Nagmamagaling ka ba? Ang mineral na ito, may espesyal na katangian kaya kailangan gawang kamay. Para hindi mapansin ng iba. Sino ka ba talaga? Gao Jin. Utangina mo! Ang Diyos ng Sukal! Ako si Chen Xiao Dao, Pangulo ng Nanfeng Group. Nag-iimbestiga ako sa negosyong sugalan ng Tian Xiahui.
Kailangan ko ang tulong mo. Hindi ko inakala na makikilala ko si Gao Jin bago pa siya sumikat. Siya ang tunay na Diyos ng sugal, isang alamat na 30 taon na nakaupo sa mesa at nakakakita ng lahat ng dayaan. Kung kasama ko siya, madali na lang talaga ang buwagin ang Tian Xiaohui. Tapos na ako sa sugal. Matagal ko na itong pinabayaan. Hindi kita papasugal. Kailangan kita bilang testigo sa korte. Hintay, hindi ba si Ling Xiansheng ang presidente ng Nanfeng Group? Wala na si Ling Xiansheng. Si Jianzhong ang personal na pinili ni Ling Xiansheng na pamunuan ng grupo. Ang investigasyong ito sa likod ng mga kasino, pangarap iyon ni Ling Xiansheng. Si Ling Xiansheng ay nagmahal sa Hong Kong at ginawa ang lahat para dito. Ang bagay ni Ling Xiansheng, bagay ko rin bilang Gao Jin. Sasama si Gao Jin. Kaibigan talaga. Hongnay. Putangina, kanina sa kasino, kung hindi ako nakatakbo ng mabilis, muntik na akong mahuli. Ang Jiulong Crew, ilang taon nang wala. Bakit ngayon bigla na silang lumabas? Ang buto na nahukay sa construction site sa Dohubay, iyon ang tunay ng gobernador. Nahukay ang buto. Bumalik ang Jiulong Group. Tayo na ang target nila. Huwag kang mag-alala. Yung buto, ginagawan ko ng paraan. At sino ba eto ang dumating, hindi nila mahanap ang kalukanan. At sino naman ang nakakakilala kay Zhang Tianshu? Kaya na ngayon ang tunay na gobernador ng Gangdao. Gobernador, Kilala mo ba ang taong ito? Si Zhou Shankayan. May dumating na balita mula Wei Jialan. 3 buwan na siyang hinirang ng Reyna bilang bagong gobernador. Sigurado ba itong siya na yan? Kung siya nga ang bagong gobernador, bakit 3 buwan siyang nagtatago at hindi pa pumupunta sa inyo para mag-handover? Mas nakakatakot nga na nagtatago siya. Mukhang gusto niyang bilangin kaming lahat ng Tian Xiaohui ng sabay-sabay. Hindi pwede. Abisuhan na agad ang mga kadana niyang maghanda ng barko. Aalis na tayo ngayon. Una, magsisimula pa lang ang aming kontan. Malaki na tagmas kong balakan. Kung kaalis tayo ngayon, wala tayong makukuhang pera. Ang patiwa niya. Mga sakim na taganan niyang. Tatay, ano kung ka lang? Samantalahin natin ang planong ito, agawin ang pera ng mga mayayaman, tapos itapon sa dagat si Gobernador Sao kasama nila. Pakain sa pating. Magandang ideya! Makukumpirma na natin ngayon na ang pribadong kasino ay ginagamit ng mga key para akitin ang mayayamang negosyante sa Hong Kong. Para kumalat at makapiga ng pera sa iligal na negosyo. Nalaman ko rin na ang minahan sa Donghubay ay konektado sa espesyal na poker chips ng kasino na iyon. Ang dating gobernador ng isla ay pinatay at pinalitan dahil nalaman niya ang sikreto. Kaya gusto nilang kunin ang lahat ng kayamanan ng buong Hong Kong. Mga putang ud na iyon. Ngayon, yung mga key, nagpadala ng imbitasyon sa akin. Iniimbitahan ako sa charity gala ng gambling god sa barko. Natanggap ko rin ang imbitasyon na iyon. At nalaman ko pa na lahat ng mayayaman sa Hong Kong ay natanggap din ng imbitasyon. Maglalayag ang barko sa international waters 3 araw. Pero, pag sumakay tayo, nasa teritoryo na nila tayo. Pupunta ba talaga tayo? Siyempre pupunta tayo. Kung gusto nilang agawin ang kayamanan ng buong Hong Kong, bibigyan natin sila ng pagkakataong kumita ng pera. Nalaman ko na ang bawat palapag ng barko ay may iba't ibang kwarto at ang bawat negosyante ay nakatoka sa iba't ibang lugar. Pero Xiao Dao, mag-iisa lang tayo. Hindi ba masyadong makalanib? Hindi, ayos na lahat, ayos ko na. Xiao Dao. Relax, ipinagutos ko na sa kanila na kumilos ng hiwa-hiwalay. Tayo magpatiwali. Okay, sana pa mo. Nag-asikaso siya ng ibang bagay. Sabi niya huwag kaming mag-alala. CJ. Chen Laoban. Masaya akong dumating ka sa charity gala ng gambling god. Talagang natutuwa ako na nandito ka. Personal na imbitasyon ng Sir Key. Paano ako hindi sasali? Ako naman, probinsyano ka. Kahit naging presidente ka ng kumpanya, wala ka pa rin pinagdaanan sa mundo. Ngayon, bubukas ko ang iyong mga mata. Rachel, bakit nagmamadali ka? Nagpakita pa talaga si Boss Chen. Malaking karangalan iyon para sa akin. Binibiro lang ako ni Jushay. Ano ang kailangan mo sa akin, Jushay? So, hindi tayo makita sa construction site sa Dongbay. Mabilis lang iyon, hindi pa tayo nakapag-usap na maayos. Narinig ko na bagong dating ka lang mula sa mainland, Boss Chen. At biglang-bigla, naging presidente ka na ng Nanfeng Group. At sa isang laban sa negosyo, pati na ang sarili mong tiyuhin. Ay tinalo mo.
Ganyan talaga ang negosyo, di ba? Kung hindi ko sila nilabanan, wala akong karapatang nakaupo dito ngayon. Magaling na sagot. Mukhang marunong ka naman palang makiisa, Boss Chen. Di ko tama to. Pinakuha kita ngayon dahil gusto kitang kausapin tungkol sa isang yan. Deal. Anong deal ang gusto mong kausapin sa akin, Jose? Ang gusto ng aking ama ay, huwag kang ngayong gabi gumulo sa charity gala. Tapos, ibigay namin sa iyo ang proportion ng kita ng charity fund. 30% ng kita ng charity fund. Charity gala ang mukha, pero sa likod nito. Para agawin ang kayamanan ng buong Hong Kong, di ba? Tama ba ako? Ang tungkol sa basyatan. Hindi lang ang Dushan Plan ang alam ko. Alam ko rin na kayo ng iyong ama ay miyembro ng Tianyahui na nagtatago sa Hong Kong mula noon. Mukhang ayaw mo na palang makipagtulungan. Mga hangal lang na walang pagpapahalaga sa tama at mali ang makikipagtulungan sa isang organisasyong kasing laso ng Tianxiahui. Chen Xiao daw, sa tingin mo, naging presidente ka na ng grupo, ay magagawa mo na ang lahat. Pwede naman tayong mag-usap at makipagkasundo. Hindi na kailangang mag-away pa tayo. Mag-away tayo. Mula nang patayin ninyo ang tunay na gobernador ng isla na si Zhang Tianshu at kunin ang kanyang pagkakakilanlan, alam mo nang darating ang araw na ito. At ngayon, di pa sinuga pa ng doon sa sugal. Binatampin nyo, espesyal na barahan na gawa ni Gao Xianxing. Na espesyal na iniutos. Sa barahan na iyon, makukuha ninyo ang anumang barahan na gusto ninyo. Chen Xiao daw, ikaw! Huwag mong kalimutan. Nasa kalagitang pavilion, ang barko ito ay nasa international na tubig. Kung may mangyari sa iyo dito, sa oras na iyon, pansin ko kayo kakulo sa'yo. Sarili mo trabaho! Chen Xiao daw, kahit na gumamit ako ng espesyal na baraha, anong magagawa mo? Mga tanga, hindi sila naniniwala sa sinabi mo. Juesi, pasensya na, pero naniniwala sila sa iyo. Kanina pa nila naririnig ang buong usapan natin sa broadcast ng barko. Alam na ng lahat sa barko ang balak mo. Impossible! Lahat ng tao dito ay para sa akin at ang private room ay po. Mas impossible! Kishaw, hindi mo ba alam na ang pera ay makakabili ng lahat? Paano kung ako naman? Ang mas mayaman? Hindi ba mas malaki ang aking magagawa? Lumayas ka na, matanda kang urukong. Tatay! Napakalaki ng inyong kapalmukan! Chen Xiao daw! Akala mo ba talagang tanga ako? Ano ba ang magagawa mo kahit sabihin mo sa kanila sa broadcast? Alam mo ba ang tunay naming layunin? Ang tunay naming layunin. Hulihin ang mga mayayamang negosyante sa Hong Kong at samantalahin para patayin si Zhao Du. Ano? Mga baliw kayo! Tumahimik ka na! Chen Xiao daw, kung gusto mong mabuhay, ikaw at ang iyong babae. Lumabas ka na ngayon at kolektahin mo ang pera ng mga negosyante. Kung hindi, itatapon kita sa dagat, ipapakain sa mga pating. Xiao Dao, ano na ang gagawin natin? Hoy, Yuday, anong magagawa ng probinsyanong iyan? Ikaw naman, samahan mo na ako. Hindi ko patayin ang tatay mo, pangako. Chen Xiao daw, sasama ka ba o hindi? CJ, pumapayag ako. Ganyan naman talaga dapat. Pero pinapaalalahanan kita, huwag kang mag-iisip na kung anong pakana. Songsa, sundan mo siya. Kung magulo siya, barilin mo agad. Ay, na, Xiao. Kumuha tayo ng pera. Huwag kang mag-arte, bilisan mo. Hold up ito! Shannoda, nakontrol na namin silang lahat. Akin na ang pera. Kayong lahat, ibigay ang pera, pinto, alahas. At lahat ng airfield card. Ako mismo ang mangungulekta. Kung gusto ninyong mabuhay, makiisa na kayong lahat. Chen Xiao Dao, inakala ko pa naman na bayani ka. Hindi ko alam na isang tulisan ka palang walang konsyensya. Tumahimik ka na! Anima, Huwag kang gumalaw! Tigil! Nasaan ang pera? Ilabas mo! Ito lahat ng pera ko.
Ganito lang kaliit. Tapos ito pa. Lahat ng mayroon ako. Sa'yo na lahat. Lahat ng pera ko. Hahanapin ko pa. Yan ang pangbuhay ko. Ibigay mo na sa akin. Ito ba talaga lahat ng pera mo? Lahat ng pera? Ano ba ito? Yan. Huwag nang maarte. Zhang Zengnan, nasaan ang pera mo? Gusto mong mabuhay? Makiisa ka sa akin. Tunggan, Keso daw, ang barko ko Queen. Hindi na kaya ng tiyong no. Kilala niya ang barko sa international karatan. Papatayin niya tayong lahat. Shen Xiaodao, gumagawa ka na naman ng gulo, ha? Itutulak mo pa ako? Gusto mo bang mamatay? Anong masasabi mo kung itutulak kita? Huwag na kuha mo. Gana! Zhang Shui! Huwag na ang aking dating pasensya na. Liu! Opo. Nakalikin! Paula Beta! Habulin ninyo! Kinuha! Pinlok mo ba ako, ha? Hindi ako nanuloko. Ayaw lang niyang makiisa sa akin. Bibigyan kita ng 10 minuto pa. Kapag nakita ko na may natira pang gamit na may halaga sa kanila, ikaw at siya ay itatapon ko sa dagat para pakainin ang mga pating. Boss, nawala siya. Utangin na. Pero nasa international na tayong karagatan. Chen Xiaodao. Laro. Nangolo! Ginawa ko na ang sinabi ninyo. Eh ano ngayon? Ha? Sabi ko patatawarin si Zun Shankai, hindi kita pinalaya. Kichayan Yu, sabihin mo na, ano ba talaga gusto mo? Simple lang. Ikaw, Pulisa. Sa dalawa nila, pumili ka ng isa. Ang pipiliin mo. Mamamatay! Tapos ang natitira, kasama ka. Mabubuhay. Kaya. Chen Xiaodao, 3 segundo ka lang. Huwag ka mag-aarte. Kumakay mo! Kawalan mo ang anak ko at si Xiaodao. Ako ang patayin mo. Kawalan mo ang tatay ko at siksiw daw. Ang ganda-ganda ninyong pagmamahal bilang ama't anak. Kaso hindi kayo ang nagdedesisyon dito. Siya. 3. 2. Chen Xiaodao. Naisip mo na ba kung sino ang iniligtas mo, ang girlfriend mo? O ang biyanan mong lalaki? Mag-isip ka ng mabuti. Kasi kung pipiliin mo ang iligtas ang girlfriend mo, baka hindi ka niya pasalamatan. Baka galit pa siya sa iyo. Hop! Na! Tatay! And hot as stone. Bakit hindi ka namatay? Nahulaan na ni Xiaodao ang iyong pakana, kaya naghanda siya ng maaga. Ibig mo sabihin, lahat ng plano natin ay nahulaan na niya. Impossible!
Hindi impossible. Bakit hindi? Kitian nyo, napapalibutan na kayo ng Jiulong Zoo. Ikaw! Tatay! Wala na kayong makakalabasan. Mas mabuting umamin na kayo. Kami ay mga ngait ng Gigo, personal na itinanghal ng kanilang harialaya. Tunay na mamamayan ng Gigo. Sino mang mga has hulihin kami ay kalaban ng buong pamahalaan ng Gigo. Wala na kayong masilungan. Umamin na kayo. Kami ay mga kabalero ng Munggo, personal na ginawa ng titulo ng ibang bansa. Tunay kaming medayuhang pagkamamayan. Sino ang mga has hulihin kami? Katumbas niyo ng pakikipaglaban sa buong pamahalaan ng ibang bansa. Bawal ba hulihin ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan ay may ganap na kapangyarihan dito sa Gangdao. Mukhang lampas na ito sa aming saklaw. Mayroon kaming panuntulang sinusunod dito sa Gangdao. Huwag na huwag gadalawin ang mga dayuhan. Ang mga dayuhan ang naghahari dito. Mauhala. Tapos ganito pa mangyayari. Hay, talagang mas may dating ang pasaporting dayuhan kaysa sa lunggo. Tingnan mo sila, natakot na, wala nang imik. Nakabisuhan ko na ang mga dayuhan para sunduin tayo. Malapit na silang dumating. Kahit maghintay tayo, hindi silang nakahas kumalaw. Tama ka. Pwede na nating dalhin ang pera sa barko at tumakas papuntang ibang bansa. Wala na tayong dahilan para pumunta doon. Akala mo bang matapang ka? Akala mo bang di ka matatalo? Hay, talagang maihatak ang pasaporting dayuhan. Tingnan, subukan ko. Hala, subukan mong sundukin ako. Maayos kang maging totoong longgo, pero pinili mong magpanggap na dayuhan. Kahiyan sa iyong mga ninuno. Tanga ka! Ano sinabi mo? Bakit mo sila ang ganyan sa akin? Ba't nga mga dayuhan? Malalaman ninyo kung gaano ka parang baba ang antas ng mga tagalonggo. Nagkanong ko. Dapat ka pagbuhat sa amin. Ano ka? Aso ng mga dayuhan? Ang taw-taw-taw mo. Marunong kang magsalita, no? Bitiwan mo! Bitiwan mo! Dayuhan ako! Ang mga haskat lang ako! Ha? Zhang Shuai, lahat ng dayuhan tumakas na. Kagbayo, hindi maaari yun. Ngayon malalaman ninyo kung sino ang naghahari dito. Kayo pala. Doon ka lang yun. Nakasuot kayo kumarap sa mga dayuhan. Ay makatay nga para sila sa likod. Tawag mo kayo magbiyuhan ako. Nasuot naman ko. Kuya, pinano mo ang dati ko? Mamamayan ako ng ibang bansa. Hindi na ngayon. Miggy, dalhin mo silang lahat. Zhan Shuai, ibinigay nga ng Kijueshi ang lahat ng impormasyon tungkol sa Tianxiahui. Hahatulan sila ng Jiulong Zoo at lilinawin ang mga natitirang miyembro ng Tianxiahui. Bilang kasalungan diyan siya sa Hong Kong at kontrolado ang maraming industriya, malaking kinsala sa kabuhayan ng mga tao. Ang resulta ngayon, ito na siguro ang pinakamabuting katuparan para kay Ling Xiansheng. Nga, kung malalaman ni Ling Xiansheng ito, matutuwa siya. O sa bala, Najre, habang inaanon ko ang mga file ng Tianxiahui, nakafipa ako ng pahinahina ng clue. Ito, isang lihim na dokumento ng paglilipat ng mga tao na nakita ko sa loob ng opisina ng gobernador. Ang kakaiba, katulad ito ng gaan pa ang mga nawala at hindi narehistrang tao sa Jiulong Zoo sa loob ng halos 20 taon. Baka may kaugnayan kaya? Mga tao? Ipasigasat sa mga tao ng Jiulong Zoo. Opo. Zoe, ano yun tayo? Wala ko lang. Medyo nahihilo lang ako. Hospital. Hindi na kailangan. Buntis ako. Buntis ka. Xiao Dai. Ikasala tayo. Chen Jaya Chen. Nagbalik ka pala mula na niyang. Halika, isasama kita para makilala ang isang tao. Sino ba? Bakit tatang kuya ito? Nan. Yang Wang. Maligayang pagdating, Nanyang Wang. Matagal na akong hindi nakabalik.
Pero ang hangin dito sa tao, pareho pa rin. Katulad ng dati. Sobrang bilis ang pag-unlad ng gangdao ngayon. Sa Longcheng, puro pera kahit saan ka lumingon. Madali na lang kumita ng malaki. Ang plano kong gambling god, alam kong bubigandaan. Dapat sana ay madali kong maalis ang pera ng gangdao pabalik sa Nanyang. Pero sa inyo nang galing ang pagkabigo. Ako sa inyo ay nabigo na. Hindi, that's just what I was naman. Kung hindi sa kanya, pagkala kami nakaalis kasama ang pera. Ayaw nga nagdadalyan mo ang mga dahilan ninyo. Para na. Tapos na ang usapan. Sa bakit na ito? May kailangang managot. Tama, Siya daw tama, talaga. tama. Sobrang walang hiya. Teka mo. Tiyan niyo, ama mo ako. Patawad, anak. Tiyan niyo, ako ang iyong ama. Ang ko, ikaw na ang makakaayos nito. Sa bawat pistahan, masusunod ako ng maraming papel para sa'yo. Ikaw talaga. Huwag mo! Nanyawang patawarin mo ako. Magiging tapat na sundalo ako para sa iyo. Aalisin ko si Chen Xiao Dao at lahat ng hadlang sa aking paghahari sa Longcheng. Narinig ko na magpapakasal si Chen Xiao Dao sa anak ng bagong gobernador. Alam mo na kung ano ang gagawin, di ba? Naiintindihan ko. Xiao Dao, mula ngayon, opisyal ko nang ipinagkakatiwala sa iyo. Kung afix ako ba? Tatay, pangako ko, alagaan ko si Xiao Di. Kung alam niyo mamatay, huwag kong gilos! Kichenyu! Ikaw pala! Naintindihan ka! Kita niyo. Nasaan tayo? Wala sa kanimang yoga. Sa base ng Nanyang. Naintindihan? Huwag kang magpapatay ng tao. Sabi ko na naintindihan ko! Lalo na si Chen Xiao Dao. Gusto siyang makita ng ganyang wang. Tapos ka na bang magsalita? Taibuan ko. Inakakuwayos na kami usapan yan, Sura. Pagkalapot na rin ko siya. Ha! Lumabas ka na! Bitawan mo siya! Ako ang kausapin mo, hindi siya! Ako ang kausapin ko. Kaya mo bang kiisin lahat ng iyan? Ha? Sabi mo ka, bakit hindi ka na lang naging tapat na alipin ng Nanfeng Group? Hindi ba mas mabuti pa yun? Kaya nagpakomplikado ka pa. Ano? Ginagawa ko yan siya. Mutan mo. Bunawat ka sa mo. Pakawalan mo siya. Ano mang kondisyon mo, papayag ako. Anong karapatang meron ka? Sa akin. Ganoon ba? Nagtatuwaran siya sa akin. Tigilan ninyo! Tigil! Hindi na ito. Nasa kamay mo. Ang plano ko. Hindi ko lumabay. Parang laruan na pisilin at birahin. Kitayan nyo! Hayop ka! Kitayan niyo! Papatayin kita! Sigaw ka ng sigaw! Gusto kitang panoorin. Ano ang karamdam mo? Ang ginagawa ko, gusto pa sa'yo, Kulay. Anong gusto mong gawin? Ang Jinjay. Hawak na. Ang Jinjay. Makokontrol ko ang 4 na dakilang general ng legendaryong Tianjayang. Oh, magiging pinakamakapangyarihang tao sa Longcheng. Pag nangyari iyon, Tatabugin na daw ang Nanyang Lao. Sa akin! Sa akin! Long Sheng. Gustong maging pinuno ng Longcheng. Hindi ka karapat dapat. Xiao Dai. Ayos lang. Huwag kang matako. Xiao Dao, takot na takot ako. Ayos lang, aalisin kita dito. Aalis kayo. Sa tingin niyo makakatakas kayo? Hoy, dinadala ka ni Chen Xiao Dao rito. Halta muna, uminom tayo ng sa.
Huwag kang kabahan. Uminom ka muna. Magkilala-kilala tayo. Zhangwei ang pangalan ko. Ikaw ang Sangwei, ang hari ng Danyang. Oh, narinig mo na ako. Si Zhang Wei ay kilala sa kasaysayan bilang pinuno ng pinakamalaking sindikato sa Nanyang. Naghari siya sa iligal na negosyo doon ng halos 50 taon at walang awang tao. Sa kanyang teritoryo, mahirap manatiling buhay. Ayon sa chismis sa ilalim ng mundo, ang hari ng Danyang na si Sangwei ay naghari sa dalawang uwi ng negosyo doon. At malawak ang impluwensya ng kanyang mga tauhan. Kilala rin siya bilang pinuno ng isang laking grupo sa pag-ipon ng yaman. Ngayong nakita kita mismo, totoo nga ang lahat ng sinasabi. Tama ka, ako nga ang hari ng Nanyang. Ako mismo ang nagtatag ng Tian Xiahui. Ang tiyuhin mo si Chen Jiacheng. Siya ang aking pangalawang in command. Ayaw, naiintindihan ko na. Bakit ganoon kalaki ang impluwensya ng Tian Xiahui dito sa harbor? Naging pangalawa ka na pala sa grupo. Matagal na kita dapat na tinapos. Kung hindi lang sinabi ng hari ng Danyang na may talento ka at gusto kang makita. Ikaw, matagal ka na sanang patay. Pamangkin mo siya. Magkapatid tayo. Sa katapusan, iisang pamilya tayo lahat. Tiyuhin at pamangkin. Kailangan pa kanya sa manamoob. Ang tiyuhin mo ay nagtatrabaho sa harbor, ako naman sa Nanyang. Mag-okay tayo sa dalawang ka. Mas maski ako ng lahat. Kung makipag-usap tayo bilang isang pamilya, mas maayos pa ang lahat. Lahat ng leader ng Tian Xiahui ay nandito na. Pagandang pagkakataon para hulihin silang lahat. Kaya natin gawin ngayon ay magantay at patagalin ang oras hanggang dumating ang tulong ni Tian Jiehosu. Hindi ko alam. Anong negosyo ang gusto mong pag-usapan? Pinaalis mo ang island governor na pinili ko. Sinira mo ang negosyo ko dito sa Gandao. Ang biyenan mo, siya ang bagong island governor ngayon. Gusto ko gamitin mo ang kanyang pangalan. Magbuwa sa akin sa gusto. Anong negosyo? Trafficking ng tao. Maraming dayuhang pumupunta sa Gandao. Gamitin mo ang Nanfeng group mo at kapangyarihan ng island governor. Bawat buwan, mag-recruit ng mga tao at ipadala sa Nanyang. Papagtrabahuhin ko sila sa aking compound. Kaya pala maraming nawawalang tao sa Gandao. Sila ang may kasalanan. Ang tunay na negosyo ng Tian Xiahui ay human trafficking pala. Malaking krimen ang human trafficking. Tiyak na mapupuna ito ng Jiulong Group. Kahit mapuna, anong magagawa nila kapag nalabas ko na ang mga tao sa international waters? Buhay man o patay, hindi na nila malalaman. Leon, ayaw niyang makipagtulungan noon. Kaya kailangan siyang mamatay. Maging matalino ka. Paano kung hindi ako pumayag? Kung hindi ka pumayag, ipapatagpo kita sa iyong ampon. Ganyan. Beto! Hawak ko ang mahal mo sa buhay. Kung ayaw mong mamatay siya, durat demands. Chen Jiacheng, kung sasali ka sa amin, palakihin natin ang negosyo. Hindi lang Hong Kong, buong Nanyang ang magiging atin. Hindi magkasamang lalakad ang tama at masama. Hindi kami magkaparehong tao. Chen Jiacheng, mukhang ang pamangkin mong ito ay hindi talaga matalino. Kung ganyan, naway na. Chen Jiacheng, samantala pa. Kung mahuhuli ako, wala sa inyo ang makakaligtas. Kung nanatili ka lang sa Nanyang ng tahimik, sana matagal ka pang naging malaya. Pero napakayabang mo! Pumunta ka pa sa Jiulong Municipal Committee. Doon ka mismo lumagay sa bitad. Jiacheng, lahat na iyong matigas! Wala akong pakialam dyan. Ikaw ang nasa likod ng lahat ng ipo sa loob ng maraming taon.
Marami akong ebidensya laban sa iyo. Kung may mamamatay, ikaw muna. Sino ang iyong tinatapang-tapangan? Pantira! Chen Jia-con, Nabi ko nga din City. Ikaw lang, ano magagawa mo? Sa loob ng maraming taon, lumago ng malaki ang kapangyarihan ng grupo mula sa Nanyang. Same pa din na siya. Ako na ang bagong pinuno ng Tianxiahui. naintindihan ko na. Ang negosyo mo pala sa lahat ng taong ito ay human trafficking kasama ang taong iyon mula Nanyang. Ang unang negosyo ko nang dumating ako sa Hong Kong. Yuan 50 na yun. Ako rin ang nagpapatay kay Wen Qianyun. Masyadong marami na siyang alam. Kailangan siyang alisin. Kaya ngayon, ayusin ko na ang lahat ng ito para sa kapakanan ng bayan. Kaya ngayon, aalisin ko na ang salot na ito sa mundo. Kahit maging bagong hari ng Nanyang, maraming organisasyon ang maghahanap sa iyo. Minamaliit mo talaga ako. Isang oras na lang. Aalis na ang barkong may daan-daang bilyong halaga at libu-libong tao mula Hong Kong. Ang lahat, ipagbibili ko sa Nanyang. Ikaw talaga, hayop ka! Lahat ng mga organo, ibebenta ko lahat. Hindi siya dapat makatakas! Pag-alis niya kasama ang lahat ng iyon, mawawala na siya ng tuluyan! Anong gusto mong gawin? Na may utang ako sa buhay ng iyong ama. Ibabalik ko yun sa iyo ngayon. Pero, ay kailangan manatili dito. Ibebenta ko ang kanyang mga organo. Huwag! Barilin ko siya! Walang pusong hayop ka! Chen Jiacheng, Ikaw na! Hayop! Gusto mo? Siya. Ilagay mo muna ang kutsilyo. Ilagay! Ang kutsilyo! Ilagay! Ang kutsilyo! Bakit nasa iyo ang Julong ring? Kasi siya ang Jiulong Sangshuai. Zhang Shui. Kahit Julong Sang Shui, mamamatay ka rin. Nagbibigay ka lang sa Julong Sang Shui. Una po, Zhang Shui, tatangalan niya sa Hong Kong. Kasama na ang punong tanggapan na iligtas na at naitapon na ng ating mga tauhan. Lahat ng barkong patungong Nanyang ay nahinto na. Ang daan-daang bilyong piso sa Hong Kong ay nabalik na lahat. Lahat ng biktima ng human trafficking ay nailigtas na. Ikaw talaga ang Julong. Zhang Shui. Tito, paumanhin kung nabigo kita. Ikaw talaga ang Chen Jiacheng. Kaya pala ang tiyo mo. binigo ka niya. Chen Jiacheng. Nagbebenta ka ng tao. Kalakalan sa mga organo ng tao, sumisira sa buong Hong Kong. Jiulong Group. Ikulong siya sa Jiulong. Dapat nilahat na kanyang mga krimen, dahil na siya! Ha! Gusto mo akong hatulan, Chen Jiacheng? Walang makakahatol sa akin! Zanchuai, may balita na wala si Ken Jianghui ngayong umaga. Kaya pa nangasira ang organisasyong nagbibenta ng mga organo ng tao. Naiintindihan ko. Siyaw daw. Ano na? May naghatid nito kanina. Sabi lang, si ito wala kay Chen Chen Jiacheng,